This afternoon is the couples meeting, Karong hapuna panagkatigom sa mga magtiayon. but we are not here to talk about marital relationship. Apan wa ta mag-isgot ini sa kinabuhi sa kaminyoon. But because I remember the first time the brothers asked me to speak in the couples meeting, Kay sa miagi hangyo ko nga mamulong kalabot sa tigom sa managtiayon. they asked me to share about gospel preaching. Hangyo ko nila sa pagpaambit kalabot sa pagsangyaw sa ebanghelyo. So since then, every time I speak in your couples meeting, I never share about the marital relationship. So matag panahon nga mamulong ko sa tigom sa mga magtiayon wa ko mag-isgot sa relasyon sa kaminyoon. So this afternoon, I would continue with the burden this morning, which is after we take root downward, we need to bear fruit upward. Amen. So akong padayon ang luwan nga gisgutan ganiyang buntag nga magpagamot pa ilalom ug mamunga pa itaas. Right? After we take root, right, then we have to bear fruit. Humanta mapagamot, kinahanta magpalugwag mga bunga. Remember the verse that I read with you this morning in Jeremiah chapter 17? Nainumdum mo sa bersikulo kung gibasa sa Jeremias Kapitulo 17. What does it say? Unsa may gisulti? It says that he will be like a tree transplanted beside water, Ingon dito nga sama siya sa kahoy nga natanom daplin sa suba. which sends out its roots by a stream, Nga nagpadala siyang gamot ngadto sa mga katubigan. and will not be afraid when heat comes, Di siya mahadlok kung maabot ang ting-init. for its leaves remain flourishing, Kaya ang iyang mga dahon kanunay nga nagbuswak. and it will not be anxious in the year of drought, Nga dili siya mabalaka panahon sa ating uga. and will not cease to bear fruit. Ug wala siya muhunong sa pagpamunga. So it's very clear, after you have roots, So human nga doon natin gamot, what is spontaneous is that there will be fruits. diha mulugwa ang mga bunga. In fact, it says it will not cease to bear fruit. So gingon dito nga wala siya muhunong sa pagpamunga. So which means if there is no bearing fruit, Napasabot kini nga kung walay pagpamunga, it may mean that there is no roots, napasabot ni nga walay gamot. right? Diba? Because the Bible clearly says, Ang Biblia klaro kay nga nag-ingon, every branch in me that does not bear fruit, nga matag sanga nga naanako nga di mamunga, He takes it away. iya kining pagaputlon. So the ministry tells us, if you say you are enjoying the Lord, Sa ministry nagsulti nato kung maingon ka nga nagpahimulos ka sa Ginoo, but you do not bear fruit, apan wala man ka namunga, then there's a question with your enjoyment so of the dunay Lord. pangutana diha kalabot si imong pagpahimulos sa Ginoo. Right? Sometimes you say, I'm enjoying the Lord so much. I'm enjoying the church life. Base mingon ka nga nagpahimulos pag-ayo ko sa Ginoo, nagpahimulos ko sa iglesianong kinabuhi. But there's no fruit. Apan mo may bunga. There must be some question. There must be some problem. Doon ay mga problema diha. Now, let me give you another verse in Psalm 92. Tagaan tabog na yung bersikulo sa Salmo 92. Actually, a few verses. Psalm 92, verses 12 to 14. Gikan sa 12 ngadto sa 14. The righteous man will flourish like the palm tree. Ang matarong mo sanay siya sama sa kahoyng palma. He will grow like a cedar in Lebanon, Mo tubo siya sama sa sidro sa Libanon. planted in the house of Jehovah. Gitanom siya diha sa balay ni Jehova. They will flourish in the courts of our God. Managtubo sila diha sa hawanan sa akong Dios. Now, listen to this next sentence in verse 14. Paminawag kini musod nga bersikulo sa 14. They will still bring forth fruit in old age. Nagkanunay sila nagapamunga diha sa ilang katigulangon. Let me repeat. Ako They will balikon. still bring forth fruit in old age. Kanunay sila nga mga pamunga diha sa ilang katigulangon. They will be full of sap and green. Puno sila sa dugos, sa duga. Humanly speaking, when you are old, Sa tawhanon nga pinulungan kung tigulang na ka, you cannot have children anymore. di na ka makapanganak pa. Right? Di ba? When you pass the women pass menopause, Kung binupos lang ang babae, it's impossible to what? imposible na To bear a child nga anymore. makaanak pa ka. But in the spiritual realm, Apan sa kahimtang sa espirituhanon nga bahin, bring forth fruit in old age. makapamunga pagyapon sa panahon sa pagkatigulang. That's why if you remember Sarah, Sa mainumdum mo ni Sarah, right, at the time they did not have children. panahon na wa sila mga anak. That's why Abraham proposed to have what? Si Abraham gikuan siya gitanyagan siya ni Hagar. Initially to have Eleazar, Sa kuan nakabatos lang Elisar, and eventually Sarah proposed to have what? His then, maid servant, si- Hagar, and then Ishmael was produced.
Gitanyag si Hagar, then si Ismail na palugwa. But God did not want anything that does not come out from Sarah. Apan ang Dios dili buot nga ang mugula dili gikan ni Sarah. But Sarah already passed the age of giving birth. Apan si Sarah ni labay na nga sa edad nga makapanganak pa. That's why when God told him that during the time of life, you are going to bear a son. Apan ingon ang Dios nga sa panahon sa kinabuhi makapalugwa ka og anak. What did Sarah do? Unsa may buhaton ni Sarah? She laughed. Nagkatawa siya. Right? And I think we heard Brother Ed Mark said this again and again. Balik-balik gid gisulti ni Brother Ison Edmark. Right? She laughed because it's impossible. Nagkatawa siya kay imposible naman good. And God said, why did you laugh? Ingon ang Dios kanang katawa man ka. She said, no, I did not. And God said, no, you did. Sinawa ko ni katawa, sao ni katawa ka? And eventually, what happened? Unsa may nitabo sa nanay? She became pregnant Na mabdo siya and gave birth. og nanganak. And she named her son Og yang ngalan niyang anak Isaac. Isaac. What is the meaning of Isaac? Unsa may kahulugan sa Isaac? Isaac means laughter. Si Isaac pasabot og kahimuot, That katawa. is the second laugh. Mao kato ikaduhang pagkatawa. The first laugh is to laugh that it is Ang impossible. unang pagkatawa, katawa nga murag imposible. But the second laugh is what? Panikaduhang pagkatawa What is unsa man? impossible with men is possible with Ang God. dili mahimo sa tao, mahimo diha sa Dios. So let me repeat. They will still bring forth fruit in old age. Mamungag gyapon sila bisan diha sa panahon sa pagkatigulang. I think the saints who are here this afternoon, At nagunahon ako tingali ang mga igsoon karong hapuna, majority are not the young adults. kadaghanan dili na mga batan-on nga mga idaran. Majority are senior. Mga kasagaran, wala tigulang gulang na. Amen. Are you still bearing fruit in your Nagapabunga pa ba mo old age? sa inyong pagkatigulang, pangidaron? Of course, not humanly. Apan dili sa tawanon. But how about spiritually? Kumusta man diha sa pagka-espirituhanon? I believe many are also in the church life not just for years, Nagtuo ko nga dunay mga igsoon dinhi nga naa sa iglesia ng kinabuhi dili lang mga tulo o upat ka tuig ra. but are in the church life for decades. Sa mga pilo na nga panahon. I know Katuigan. I know many brothers for decades. Daghan ako mga igsoon na ilan sa dekada na. The first time I came to Cebu City Sa unang panahon nga niani ko sa Cebu City, was 1992. May 1992. I was not yet married at that time also. Bako namin yung atong panahon na. Then I came again a few times afterwards. Mga pila ka panahon ni balik ko. Then I remember in 2002 when I first came again. Sa 2002 ni balik ko usab dinhi. That was the first time I met Brother Alan, Brother Hoover. That was the first panahon time. nga namit na ko si Along si Huber, mo to unang higayon. Then in around 2004, in those few years, I came frequently. Sa 2004 balik-balik na ko ni ani. Then later on, when the middle age training starts, I come almost every year. So panahon nga nagipalo na ang middle age training kada tuig na nako So I know many of the saints for decades. So nakailan ako sumaigsoon sa mga dekada na. When was the last time Kano sa man ang katapusang panahon? you Higayon. bear fruit? Nga kano sa mo katapusan nga namunga. When was the last time you brought someone to salvation? Kano sa man ang katapusan gayon nga nakadala mo sa ugtaw ngadto sa kaluwasan. I'm not asking whether you have fruit or not. Wa ko nang utana na bamoy bunga o wala. I hope you all had at least one fruit in the Naglaog church. ko nga batagusan ninyo doon nagbunga at least usa lang. Maybe I should ask first, how many of you have already fruits in the church? Pila man kaninyo nga doon na bunga diya sa iglesia. How many of you have brought fruit for the Lord? Pila naman kaninyo nga kadalag bunga ngadto sa Ginoo. Now, I'll not ask you to raise your hand. Wa ko mo yung nga ipataas yung kamot. But even if you had before, Bisan pag doon na may bunga sa una, the question is, when was the last time ang pangutana kanus man ang katapusang panahon higayon. you brought someone to salvation? Nga nagdala mo sa usa ka tawo ngadto sa kaluwasan. Let me read the verse again. Akong basahon pag-usab ang bersikulo. They will still bring forth fruit in old age. Nambunga gyapon sila panahon sa ilang And pagkatigulang. then he says what? They will be full of sap and green. Puno gyapon sila sa mga duga ug sa mga bunga. Many times we call the elderly saints or the senior citizen the evergreen. Gitsa usay tawag nato to mga senior citizen nga kanunay lunhaw. But honestly, whether you are green or not does not depend on your age. Moingon ta nga lunhaw mo o dili, wa magdepende sa inyohang pagidaron. Based on the Bible, whether you are green or not depends on your fruit. Sa Biblia, green ba ka o dili, nagdepende sa imuhang bunga. If you still have fruit,
you are green. Kung namunga pa ka, lunhaw ka. If you still bring forth fruit at the old age, then you are evergreen. Kung namunga pagyapon ka sa imong pagkatigulang na, lunhaw jud ka kayo. But if you hangtod no sangtod. longer have fruit, I'm sorry, you're not green. You're probably gray. Tingali kung panalit wa jud ka namunga, adi nagkalunhaw kun dili ubano na ka. And you are not full of sap. Adi nagkapuno og duga. Full of sap means what? There is a juice, life juice that is Doon na pa'y overflowing. duga sa punuan. Now, talking about fruit, Itong isgutan karon ang bunga. what are the fruit that we should bear? Unsa man klasiya sa bunga ang atong ipalugwa? Actually, the Bible mentions two kinds of fruit that we should have. Ang Biblia nagsulti nato nga duha ka matang sa bunga nga kinahanglan atong mabatunan. The first kind of fruit is what? Ang unang klaseng bunga unsa man? Okay, let me read to you Colossians chapter 1, verse 10. Atong basahon ang Kolosas 1 bersikulo 10. It says to walk worthily of the Lord, to please Him in all things, Unsa may bililhon sa Ginoo nga ato siyang ipahiluna una sa tanang mga butang. bearing fruit in every good work, Mamunga diha niya sa tanang mga maayong buhat. and growing by the full knowledge of God. O pagkatubo diha sa hingpit nga kahibalo sa Dios. So this is the first kind of fruit. Mao kini ang unang klase umatang sa It is the bunga. fruit in every good work. Mao kini ang bunga sa tanang mga maayong buhat. And the footnote tells, Ang nota nagingon, here, bearing fruit refers to living Christ, ang dinhi ang pagpamunga nagpasabot og pagkabuhi diha kang Kristo. growing Christ, Magtubo kang Kristo, expressing Christ, magpadayag kang Kristo, and propagating o Christ magpakaylap kang Kristo in every respect. sa tanang aspito. That's our morning revival recently. Mao ni siya ang atong miaging morning revival. What is the general subject of our morning Unsa revival? man ang kinatibuk ang hisgutanan sa atong morning revival? Experiencing, Pagsinati, enjoying, pagpahimulos, and expressing o Christ. pagpadayag kang Kristo. You cannot express what you are not, Dili ka makapadayag kung unsa man ang wala nimo. right? You try to express Christ, but you are not experiencing and enjoying Christ. Musulay ka pagpahimulos kang Kristo niya, wa ka nagsinati, wa ka nagpahimulos niya, You are not expressing Christ. wa ka magpadayag kang Kristo. You are just a good actor Artista lang ka. or good actresses. O mga artista lang mo. And to say it in a bad way, you are a hypocrite. Sa maot nga pagsulti mga tig pakaaron ingnon mo. So we need this first kind of fruit. Busa nakilala mo aning unang matang sa bunga. Because of our enjoying the Lord, Tungod sa atong pagpahimulos sa Ginoo, because of our experiencing the tungod sa atong Lord, pagsinati sa Ginoo, then when people see us, they see Christ that is expressed out of apan us. sa diyan makita ang mga tao nato, makita nato si Kristo nga nadayag. When people see us, they would see what? Christ is magnified. So kung ang mga tao makita nato, makita na si Kristo nga napadako. Right? Paul was in prison. Si Pablo nasa prisuhan. Right? To the people, Christ is very small. Alang sa mga tao si Kristo labihang gamaya. But Christ was expressed, was magnified through the Apostle Paul, even in a difficult situation. Apan si Kristo napadako diha sa kinabuhi ni Pablo bisan naa pa siya sa kinabuhi nga naa sa bilangguan. How was he able to do that? Yun sa man niya paghimo na. Because he had roots. Tungkol kay doon naman siya gamot. Right? He was experiencing and enjoying the Lord. Siya nagsinati o nagpahimulo sa Ginoo. So there is a result. Doon na resulta. What is the result? Kung sa may resulta, He was magnifying the Lord. nagpadako siya sa Ginoo. People see Christ in him. Na si Kristo nakita diha niya. In fact, Christ was magnified. Si Kristo napadako. That was the same experience of Watchman Nee. Mao po na ang samang kasinatian ni Igsoon Watchman Nee. He was in prison for 20 years. Na priso siya sunod sa 20 ka tuig. Do you think it was easy? Babunga sayo na. I cannot imagine. Di ko maka-imagine. We do not need to be in prison for 20 years. Di ta gusto mapriso sunod sa 20 ka tuig. Just 20 days. 20 ka adlaw lang. Right? During the pandemic, Panahon sa pandemic. right? When at the time of the ECQ at that time, the Enhanced Community Quarantine. I don't know if you still remember those terminologies. Pang quarantinas ta. Right? You're not allowed to go out. Di ta wata tuguti nga mugawas. It was so difficult. Lisod ka ito. A lot of people had depression. Mga tao murag na nga depressed na nga usa na. But but Watchman Nee for 20 years. Apan si Watchman na priso 20 ka tuig. But eventually, what did he say? Apan unsa may giingon niya? Right? In his letter to his sister-in-law, Ang sa iyang sulat nga to sa iyang bayaw. 2 times, 2 Kaduha. letters, Duha ka sulat. he mentioned, I have maintained my joy. Niingon siya nga akong nabintinar ang akong kalipay. That is the expression
the magnification of Christ. Mao kato ang pagpadayag sa pagpadako kang Kristo. You know, in Galatians chapter 5, verse 22, Sa Galatians kapitulo 5 bersikulo 22, it says, the fruit of the Spirit ang bunga sa espiritu is love, mao ang gugma, joy, kalipay, right? Peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, meekness, pagkaminantuson, self-control. pagkapailubon o pagpugong sa kaugalingon. Right? Joy is one of the fruit of the Spirit. Ang kalipay mo ang usa ka bunga sa espiritu. So when Watchman he said, I maintain my joy, which Sadyang- means he had the fruit of the Spirit, Amen. which is joy. Ya, sa diyang mingon sus man nga namintinar nako ang kalipay, bunga to sa espiritu nga mao ang kalipay. It is easy to be joyful when the environment is pleasant. Sayon ra kay ang pagkalipay kung makapahimuot nimo ang palibot. But to be joyful in the midst of a difficult environment for a long period of time, Apan ang pagkalipay nimo sa dapit nga dili makapahimo sa taas nga higayon, it is impossible with man. imposible ka na sa tao. Was Brother Watchmani a hero? That's why he was able to do that? Bayani ba sa Watchmani nga makahimo siya adto? No, he had roots. Apan kay do naman say gamot. He had deep roots. Do naman say lalom nga gamot. He was experiencing and enjoying Christ. Nagsinati siya ug nagpahimulos kang That is Kristo. why he was able to bear the fruit of what? The Holy Spirit. Mao nga hinungdan nga nakahimo siya nga nakabaton sa bunga sa balaang Espiritu So Santo. brothers and sisters, we need to have this kind of fruit. Mga igsoon kinahanglan ining matang sa gamot. Now, whether you have this kind of fruit or not, you need to ask your spouse. Kung nabata ni bungaha wala, pangutana imong kapikas. Because your spouse is the one who sees you 24/7. Kay imong asawa mo nakakita nimo 24 oras sa 7 ka adlaw. They know whether you are expressing Christ or not. Nasayad siya, nagpadaya pa ka ni Kristo o wala. So may we bear this kind of fruit. Hinaot nga mamungatan ning klasiha sa bunga. And of course, not just with our spouse, but also in our neighborhood, Dili lang sa ato ang kapikas, kundi sa atong mga silingan, in our workplace, sa atong trabahoan. right? Our workers, our colleagues, Atong mga our trabahante, boss, mga kaubos sa trabaho, they should be able to see that we are different. ang makakita unta sila sa kalainan nato. I always feel condemned when I remember John chapter 14. I remember John 14. I always feel Naman ako condemned. ang Juan kapitulo 14. When Philip asked the Lord, do you show us the Father? Ningon si Philip nga ipakita namo ang amahan. And the Lord told Peter, have I been so long a time with you? Ningon si ang Ginoo kang Pedro, di ba dugay naman ko naguban-uban ninyo? Do you not know if you have seen me, you have seen the Father? Wa mo masayod nga nakakita nako, nakakita sa amahan. I dare not say that. Wala ko mingon ana. If people would ask me, show me Jesus. Ang mingon ang mga tao, pakita na ko si Jesus. I dare not say, have I been so long a time with you? Di ko makaingon nga, di ba kauban naman ta dugay ng panahon? Do you not know if you have seen me, you see Jesus? Di ko makaingon nga, wa mo masayo, magkakita na ko, kita mong I Jesus. dare not say that. Do you dare to say that? Di ko kahimo pagsultian na, makahimo mo? Oh, Lord Jesus. Ginoong Jesus. We need to have the fruit of every good Kinalan makabatuntas sa bunga sa tanang maayong We buhat. need to have a good testimony in front of people. Kinahanglan makabatuntag maayong panghimatuod at tubangan sa daghang mga tao. Right? We are not performing. Wala ta mag-perform, magpasundayag. We are expressing, and experiencing, enjoying, and expressing Christ. Kita nagpahimulos og nagsinati kang Kristo. But this is the first kind of fruit. Apan kinilang ang unang matang sa bunga. Now, there's a second kind of fruit. Dunay ikaduhang matang sa bunga. What is the second kind of Unsa fruit? man ang ikaduhang matang sa bunga? The second kind of fruit is the fruit of what? Ang ikaduhang matang sa bunga, unsa Okay, man klase sa I should bunga? say, how do we know that the second kind of fruit, or the fruit that is mentioned in John chapter 15, does not refer to the fruit of good work? Unsa man nato pagpamulong dinhi paghimatod nga katong bunga diha sa John 15 dili bunga sa mayong mga binuhatan. Right? John 15 speaks about we need to bear fruit. Ang kapitulo 15 sa John nagiskot nato nga kinahanglan ta mamunga. I am the vine, you are the branches. Ako ang puno sa paras, kamo ang mga sanga. Abide in me, right? Kabilin And mo you may nako bear much fruit. og mamunga mog daghan. He prunes us that we may bear much fruit. Gipulungan ta at mamunga pagyutag daghan. Right? How do we know that the fruit there is not referring
to the fruit I mentioned a while ago. So unsa man nato pagkahibalo nga ang bunga dito dili mo ang bunga gisigutan nato bag-o lang. How do we know this is referring to the second kind of fruit? Di unsa man nato pagkasayod nga nagpasabot ni sa ikaduhang matang sa bunga. It is because of verse 16. Napasabot ni sa bersikulo 16. Because verse 16 says what? You wala. did not choose me, Sa bersikulo 16 diingon nga dili ka mo but nagpili nako, I chose you. apan ako nagpili ninyo. And I set you O gitudlo ko gisugo ko kamo that you should go forth ato mo man and bear panlakaw fruit. og manag pamunga. Now, to have the first kind of fruit, you do not need to go forth, Sa unang matang nga bunga, di na kinahanglan manglakaw pa mo. right? Yeah. Just where you are. Pagbabili lang nga ingon ana ka. In your family, Di in sa your imong pamilya, workplace, sa imong gitrabahoan, in your neighborhood, sa imong mga silingan, wherever you are, bisan asa ka, you should express and magnify Christ. ay mo lamang ipadayag ug ipadako si Kristo. But John 15 says you need to go forth, Apan ang Jan Juan 15 na ingon kinahanglang lakaw mo. right? Why do you need to go forth? Ngano mang lakaw man mo? Right? This means our going forth has to do with what? Napasabot nga sa ang atong paglakaw mao ang pagbuhat. In Matthew 28, it says what? Go therefore Di nga and na Matthew disciple 28, all the nations, Paglakaw mo ug imong tinud-an ang tanang kanasuran. baptizing them into the name of the Father and of the Bautismohan Son sila sa and of the Holy Samahan, Spirit. sa Anak ug sa Espiritu Santo. So our going forth is for what? Ang busa ang atong pagpanglakaw alang sa unsa man. Is to what? To disciple the Para nations. sa unsa man, paghimong tinud-an sa mga Our kanasuran. going forth is to baptize people Ang, into the triune God. Amen. Ang akong paglakaw mo ang pagbautismo sa mga tao ngadto sa tulo usa So nga we Dios. go forth and bear fruit. So the fruit here is not the first kind of fruit, but the second kind of fruit. So sa ilang pagpanglakaw aron mamunga, kining bunga dili ang unang bunga kundi ikaduhang matang sa bunga. This is the fruit of what? People saved. Mao kini ang pagpamunga, pagdalag tao nga naluwas. And this is what we need to bear also. Mao kini usa sa gikinahanglan nga ato sab nga ipalugwa nga bunga. So brothers and sisters, that's actually what I was mentioning at the beginning of the message. Mao kini ang sa pagkatiro nga akong gihisgutan sa unang bahin sa mensahe. When was the last time you bear a fruit? Kanus aman ang katapusan gayon nga nakadala mo bunga. When was the last time you lead someone to salvation? Kanus aman ang katapusan gayon nga nakadala mo ngadto sa kaluwasan. When was the last time you share the word of God to people? Unsa man ang katapusan gayon nga nagpaambit kag pulong sa Dios ngadto sa mga tao. When was the last time you outflow life and people got saved because of you? So kanus aman ang katapusan gayon nga nakapaagay kag kinabuhi ug naluwas ang tao tungod nimo. Actually, people are saved through the word of God. Sa pagkatinod ang tao maluwas pinaagi sa pulong sa Dios. Right? People are saved through the word. Ang tao maluwas pinaagi sa pulong. Now, there are exception to the rule. Apan dunay mga exception sa mga lagda. What is the exception? Unsa may exception ana? What is the exception? Are there people that are saved without the word? Doon na ba'y tao nga naluwas nga walay labot ang pulong? Is it possible for people to get saved without any word of God? Doon na ba'y posibilidad nga ang tao maluwas kung walay pulong sa Dios? Yes, it is possible Posible na. because the Bible tells us so. Kaya ang Biblia nagsulti man nato ana. And where does it tell us? Unsa may asa may gisulti nato? Actually, that is about husband and wife. Doon ay kalabutan sa banag asawa. It can be found in 1 Peter chapter 3. Mabasa ni sa unang Pedro kapitulo 3. Let me read to you. Basahon na ko ninyo. It says, in like manner, sa- wives, Sa samang paagi, mga asawa, be subject to your own husbands, magpasakop mo sa inyong kaugalingong mga bana. that even if any disobey the word, Kaya bisan kung dunay nagsukwahi sa pulong, they will be gained without the word. angkon sila sa Ginoo bisan walay this pagpamulong. is the exception to the rule. So mao ni ang pag-eksepsyon sa mga lagda. Normally, people are saved through the word, Sa kasagaran maluwas gid ang tao diha sa pulong. right? But it is possible, but this is an exception. So don't make this a rule. This is the exception. So dunay exception dili sa pulong. That if they disobey the word, Kay kung dili sila mutuo sa pulong, they can still be gained without the word. How? maluwas gyapon sila bisag walay pulong sa unsang paagi man. Through the manner of life of their wives. Pinaagi sa matang sa pagkinabuhi sa Verse ilang 2. mga kapikas. Seeing with their own eyes Makita silang mga mata. your pure manner of life in fear. Nga sa putli nimong pagkinabuhi diha sa kahadlok. So the usual fruit bearing is through hearing the word. So ang naandan nga pagpamunga pinaagi gyud sa pagpatalingog sa pulong. But it is possible to what? Napan Get posible someone saved by their seeing
seeing you without the word. Maluwas ang uban pinaagi sa pagtanaw nimo bisan walay pagpamulong. Actually, you will discover if you preach the word but you do not live out the first kind of fruit. Ilang makita nga nagdala ka mga bunga nga wala tong unang mga bunga. Right? You preach the gospel, Nagsangyaw ka sa you ebanghelyo, share the word of God, nagpaambit ka sa pulong sa Dios. but you don't express the Lord. Paano mo man gipadayag ang Ginoo? Can people get saved? Doon na ba'y taong maluwas? Yes, they can. Naagyapon maluwas. Because the word of God is powerful. Kay ang pulong sa Dios gamhanan But man. most probably, it will be strangers. Apan talag sa tingali mga langyaw na. If it is your neighbors Tingali kung imo ng silingan, who can always hear in your house, always fighting and flying saucers. makadungog kanunay sa See iyo the nga flying naglalis saucers. mo, naglupa ng mga plato, Do you think they would be convinced? makonvince baka na sila sa imong pagsangyaw? Right? Your children, right? They see you parents always fighting. Do you O think yung they mga want to anak follow ninyo, you? mga anak niyo makikita niyo kanunay mo nag-away, nagunahuna mo makasunod sila ninyo. You force them to come to the meeting, but they look at you. You're always fighting. When you're in the meeting, you're so holy. When you're at home, you're so devilish. Kung maadto mo sa tigom, balaan kay mo, nyag maadto mo dito sa balay, labing daotanan ninyo. When you're in the meeting, you're an angel. When you see the saints, hi, amen, hallelujah, all smiles. Manununda kay mo sa panagkatigom, pahiyumon kay mo, pag-abot sa balay. But when you're at home, the horns come out, the Ito mo tail magsumay come ni out. Satanas. How can they be convinced? Saan man nimo sila pagdani? That's why, brothers and sisters, we need the first fruit. Busa naglanta sa unang matang sa bunga. But the goal is to have the second fruit. Apan ang tumong mao ang pagbaton sa ikaduhang matang Because sa bunga. even talking about a pure manner of life, it's not just to have a good relationship between husband and wife. So ang pagbaton dinhi og maayong matang sa pagkinabuhi wa magpasabot sa bana o asawa. It's to cause your spouse to also be saved. Naghimo kini nga hasta imong bana maluwas pod. So if there are some of you, your spouse is not yet saved, Kung namoy usan ninyo dinhi nga inyong bana kapikas wala pa maluwas. you should be burdened for them. Kinahanglan maluwanan mo alang nila. You should share to them the word of God. Kinahanglan ipaambit ninyo nila ang pulong But sa Dios. even more, you need to have a pure manner of life. Apan labi na gyud nga doon lagi mo matahong putli kaayo nga matang sa kinabuhi. Because unless you have the first fruit, you cannot have the second Kay fruit. kung dili mo makabaton atong unang matang sa bunga, di sad mo makabaton sa ikaduhang matang sa bunga. But again, the goal is to bear fruit, Busa moingon ko nga kinahanglan kita mo to bring people Mamunga. to salvation. dalon ang katawan ngadto sa kaluwasan. Now, in John 15, it talks about when we bear fruit, there are two results that happen. Ano ang Juan 15 nga kung mamunga ta dunay duha ka resulta ang may Number tabo. one, the Father is glorified. Una ang amahan mahimaya. We know glory is God expressed. Nansalita nga ang pagkahimaya mo ang Dios nga napadayag. Right? We want to express God. Buota nga mapadayag ang Dios, But the real glorification apan ang tinuod nga paghimaya is bearing fruit. mao ang pagpamunga. There's a point in the outline here. Let's look at Roman numeral 5. Nasa itong outline din sa Roman numeral 5, This talks about the two results of fruit bearing. naghiskot kini kalabo sa duha ka resulta sa These are the two pagpamunga. verses, verse 8 and verse 11. Duha ka bersikulo 8 ug 11. In this is my Father glorified, that you bear much fruit, and so you will become my disciples. Niini mahimaya ang amahan o sorry. Roman numeral 5. 5. Okay. 5. Niini mahimaya ang akong amahan nga mamunga mo daghan ug sa ingon mahimo mong akong mga tinunan. So, and then the second verse is verse 11. These things I've spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be made full. Amen. Gisulti nako ninyo kining mga butanga aron maanaan ninyo ang akong kalipay. So, two results. O nga mahingpit ang inyong kalipay. Two results of bearing fruit. Duha ka resulta ang pagdalag bunga. First one, Father is glorified. Una, ang amahan mahimaya. Second, our joy is made full. Ikaduha, ang atong kalipay mamahingpit. Now, what does it mean for the Father to be glorified? Unsa may ipasabutan ang mahimaya ang amahan? Glory is God expressed. Ang himaya mo ang Dios nga nadayag. But look at letter A, number 2. Apan tanawa ang letter A, number 2. Here it says, the Father does not want us just to do good things, Nga niyo din nga ang amahan wala lang siya maghunahuna nga maghimutag maayong mga butang or just to express Him in Christian ethical duties. o magbuhat bata magsinatin diya sa pamatasan lang sa buluhaton sa pagkakristohanon. This is the first kind of fruit I Mao mentioned. ni ang unang klaseng bunga nga ako nang nasulti. The next phrase, He wants us to express Him in fruit bearing, for the vine trees increase
and enlargement. Paningon siya dinhi nga buot niya nga mapasanay siya ingon nga iyang pagpakailap. So the real glorification of the Father is not just we express Him. So ang tinod nga paghimaya sa man dili lang nga mapadayag nato siya. The real what? The real fruit bearing in John 6:15 is what? We bring someone to salvation. Ang And tinuod- they become the vines increase. So ang tinod nga pagpamunga dinhi mao nga mamunga ang saga ug mahimo ni siyang pagpakailap sa punuan sa paras. That's why going back to verse 16, it does not just say, go forth and bear fruit. The next phrase is what? That your fruit should remain. So ningon dito ang unang pamulo nga ang mamunga mo unya inyong pulong inyong bunga magpabilin. Which means eventually the fruit becomes part of the organism, part So of the pasabot vine. nga ang bunga mahimo na siyang bahin sa organismo sa punuan sa paras. So, brothers and sisters, do we want to glorify the Father? Mga igsoon bot ba natong mahimaya ang amahan? When is the Father glorified? Kanus aman mahimaya ang The amahan. Father is glorified when we bear fruit. Ang amahan mahimaya lang kung kita When we makapamunga. cause the vine to have the increase and multiplication. Nga makahimota nga ang paras mo mamunga og musanay. Right? Actually, even in the human sense, it's like this. Sa tawhanon nga paagi maog gyapon ingon ani sad. If you see a husband and wife, Kung makita kag banag asawa, right? They grow old, tiguang na, they love each other, nagigugmay sa usag-usa, but no children. apan wa may mga anak. No children. Wa may mga anak. I know now, because of the work, many of the parents become empty nesters. Tungod sa trabaho, daghan ang mga ginikada nga wa na sulod. But the fact is, if they have a lot of children, Papan doon na po magtinga daghang kay mga anak. and the children bear children, Og mga anak nanganak pod. you look at the family picture, so many what? Next generation. Kung tanawon nimo ang ilang hulagway daghang kay mga musunod nga mga kaliwatan. That's glory. Kana himaya. If just husband and wife, Kung we manang grow asawa old, ra natiguang ta, grow old together. nagkausa nga natigulang. Every year, take picture, selfie, on our anniversary. Palitrato ka anniversary na. This year, 2 of us. 20 years after, still 2 of us. Kang tuig ka duha ra ta, tuig duha ra gihapon ta. Until we are so old, Until old gray tiguan hair, tayo, no teeth gipanguban na, anymore. wala Still, the gipon. 2 of us. Kita lang gihapon duha. Well, no third party. Love one another. Lord, nahigugmaay sa usa. Wala But ing partido. Where's the glory? Asa mang himaya na? Where's the glory? Asang himaya? Where's the glory when there are children? Asa mang himaya kung walay anak? When there are grandchildren, Kung dunay daghang anak, right? And sometimes even great-grandchildren. ang uban po dapat yung mga kaapuhan sa tuhod. And sometimes the kids, you take pictures, they don't look at the camera, right? Usahay na yung mga bata usahay mo tanaw din sa kamera mo pa And sometimes hulagway. they run around. Dagan-dagan. But isn't that glory? Mo ba na siya? So do we long for the Father to be glorified? Nagunahuna bata nga mahimaya ang atong amahan. There's no other way. Away lang paagi. We need to have the second kind of fruit. Kinahanglan makabatunta sa kaduhang matang sa bunga. We need to pray to the Lord. Mag-ampo ta sa Ginoo. Lord, Ginoo, I cannot go on like this. dili ko makapadayon singon ani. Actually, we can read the last point. Makabasa ta sa katapusang punto. It says we need to deal with the Lord, Kinahanglan tagdo nato ang Ginoo. telling Him, Sultian nato siya. the last point, yeah. The last point of the other. Yeah, last point. Yeah. Okay. We need to deal with the Lord, telling Him, Lord, since I've been enjoying your riches by calling on you, I need to bear fruit. Amen. Makigsabot gyud ta sa Ginoo. Sultian siya nga Ginoo, sanglit nakapahimulos man ko sa imong kadato. I'm a branch in you. Sa pagkatawag nako ni kanimo, kinahanglan gyud mamunga ko. And as a branch, I need to bear fruit. Amen. Sanga ko nimo og ingon nga mga sanga mamunga gyud ko. Lord, grant me the mercy and grace to bear fruit. Amen. Ginoo, kaluyi og grasahi ko aron mamunga ko. I think this should become our prayer. Hinaot nga mahimo ning atong pagampo. Right? We have to really pray this seriously before the Lord. Kinang ato ning basaw nagiampo nato seryoso gyud diha Lord, sa Ginoo. I'm in your recovery. Ginoo na ako sa imong pahiuli. There's so much riches. Daghang kadato. We are enjoying the Lord. Nagpahimulos ta sa Ginoo. We call on Him. Tawag ta siya ngalan. We pray with His Word. Nagbasa ampo ta siyang pulong. Right? We enjoy meetings. Nagpahimulos ta sa panagkatigom. We enjoy prophesying. Nagpahimulos ta sa pagpropesiya. We enjoy the blending. Nalipay ta sa mga panagkasagol. But Lord,
Apan Ginoo, Where's the fruit? asa man ang bunga? I need to bear fruit. Kinahanglan gyud ko mamunga. You have to tell yourself, Lord, I need to bear fruit. Amen. Sultihin yung kaugalingon, Ginoo, kinahanglan gyud ko mamunga. Grant me the mercy and grace to bear fruit. Amen. Tagay ko si mong grasya kaluoy nga makapamunga. So this is the first, for the Father to be Mo kini glorified. ang una nga aron ang amahan mahimaya. Then what's the second result? Unsa may kadong resulta? The second result is that our joy is made full. Nga ang atong kalipay mamahingpit. That's why in the sub-point here, letter B, number 1, Sa letter B number 1, it says, many saints have had the experience of being in ecstasy. daghang mga balaan nga nakasinati sa murag nga buang. Not just joyful, but Di in lang- ecstasy. Dili lang nga malipayon ra kundi murag nga buang. When they have baptized one into the triune Sa God. diha makabautismo sila usa ngadto sa tulo usa nga This Dios. is because the Lord's joy had become their joy. Kay ang kalipay sa Dios nahimo namang ilang kalipay. Right? Did you have this experience? Naaba mo ining kasinati ana? Or when was the last time you had this experience? Unsa man ang katapusang panahon nga naamon ining klasiha nga kasinatian. When you are saved, you are so joyful. Sa diha naluwas mo malipayon kay mo. But when you led someone to salvation, Apan sa diha makadala mog tawo ngadto sa kaluwasan, you have unspeakable joy. doon na mo'y di And full of maasoy glory. nga kalipay o Full of glory. puno sa himaya. Right? And that is what the Bible tells us. Mao kini ang gisulti sa Biblia nato. Right? In Luke chapter 15, the parable of the Good Shepherd, Sa basahon sa Lucas 15 ang sambingay sa may tungod sa maayong magbalantay. and the parable of the seeking woman, seeking for that lost coin. Sambingay sa kababae nga nangita sa nawalang sinsilyo. He says there's much joy in heaven Doon na niya labaw pa nga kalipay sa langit. over one sinner repenting. Ibabaw sa usa ka tawo makasasala nga maghinulsol. I tell you, the heaven, not only you rejoice, Di lang ikaw rin nagkalipay ra. the Lord is happy, Ang Ginoo nalipay, you are happy, nalipay ka, and the angels are happy. ug ang manulunda malipayon usab. We all have an angel, right? Kita doon na yung mga manulunda. Is your angel jobless? Ay mong manulunda nabay trabaho. The angel are our cheering squad. Ang atong angel mo itikpakpak na to. He wants to cheer for you. Mupakpak na sa nimo. Right? When the cheering squad, when you shoot the ball and the ball gets in, Kung your angel will be rejoicing so much. Siyat ang bula, mupakpak sa bahay nimo. But you are not shooting. Apan wa man ka makasiyat. I'm not saying that the ball does not get in. Sometimes you did not even attempt to shoot at all. Wa sa mingon nga di masiyat ang bula, wa gyud ka musuway gitsa. Maybe for a long time, you have not preached the gospel. Tingali ta sa kay panahon nga wa gyud ka musangyaw sa ebanghelyo. You have been in the church life for many years without preaching the gospel. Taas na kay mo ang kinabuhi sa iglesia nya, wa gyud ka musangyaw sa And you ebanghelyo. think it's the full-timer's job to preach the Una-una gospel. tali ka nga kinabuhi naman na sa mga full-timer. You may think it's the Abang younger sangyaw. ones that should preach the gospel. Tingali naguna ka mga batan-on ray musangyaw sa ebanghelyo. The Bible never says that. Ang Biblia wa magyud na. Remember, bear fruit in old age. Inumdumi nga mamulong bisan pa sa panahon sa I hope pagkatigulang. we will make our angel busy. Hinaot nga itong himuon nga busy ang atong manulunda. Right? Itong angin. At least attempt to shoot. Musulay kitag siyat. Maybe the ball will not get in, Bisag di masiyat, but don't worry, shoot again. musiyat ang usab. Right? If it does not get in, shoot again. Kung wala man gani masiyat, isa usab. Maybe out of 100, finally, one got in. Agi ka usa gato si mong initsa. Grabe nagi ka. Nasiyat gyud ka usa. But if you're not even attempting at all, Kung wa gyud ka musuway kitsa, right? You're not even getting the ball. wa gani ka kasalo sa bula. When a gospel friend come, go and preach. You let the full-timers do it. Higala sa bagilo may ay sangyawi to sangyawi. It should be when someone comes in. He's a gospel friend. Let's go. Let's talk to him. Pagkakita nimo na moabot, oy, gospel friend man yan, ato na isultian. May our joy be made full again. Amen. Hinaot nga atong kalipay, mamahingpit pag-usab. The Father be glorified Ang himaya, ang amahan mahimaya, and our joy be made full. ug ang atong kalipay mamahingpit. You know, I was thinking a while ago, I mentioned about Paul and watchman in prison. Naghiskod ko ganina ang kalabot ni Pablo ug ni Watchman sa prisuhan. They were expressing the Lord. Nagpadayag sila sa Ginoo. They were magnifying the Lord. Nagpadako sila sa Ginoo. But they did not just have the first fruit, Apan first kind of fruit. nagsulti lang ni sa unang matang sa bunga. Paul in Philippians eventually said what? All of Caesar's household greet you. Amen. So apan si Pablo naingon siya sa ni sa tanang panimalay ni Cesar nang umusta nimo. Which means
he not only was magnifying Christ, Walang siya nagpadako kang Kristo, the household of Caesar got saved. ang panimalay po ni Caesar nangaluwas. Right? He was able to lead someone to salvation. Gidalan niya ngadto sa kaluwasan ang gwardiya. In fact, in his first imprisonment in Philippi, Ang una niyang pagkapriso dito sa Pilipos, in Acts chapter 16, sa buhat kapitulo 16, right? He and Silas were singing. si Silas ug si Pablo nagkanta, nag-awit. He had the first kind of fruit. Doon na sila unang matang sa bunga. The prison mate were attracted. Nadani ang gwardiya, mga piniriso. Imagine the door was open, nobody escaped. Naabli ang prisuhan, pero wapo sila magikyas. I'm sure Paul was not singing like a tenor. That's why all the prison mates were so amazed by his singing. Wala tayong alis Pablo buta sa taas kayong tingog niya, matingala ang mga piniriso siyang kanta, It was what? He was magnifying Christ. pagpadako lang to kang Kristo. But what was the result? Unsa may resulta? The jailer and his household was saved that night. Ang gwardiya sa bilangguan naluwas anang panahon. He not only had the first kind of fruit, he had the second kind of fruit. Di lang siya nakabaton sa unang matang sa bunga, nakabaton po siya sa ikaduhang matang About sa bunga. watchman ni? Si Watchman ni, unsa man siya? Isn't it the same? Sama ba sa iyang He not Pablo? only maintained his joy, Wala niya gimintinar iyang kalipay. the person who was imprisoned with him got saved. Ang tao nga napriso uban niya, naluwas usab. That's why he told that person when he was to be released, he said, go and look for witness Lee. So sa dahil nakagawas ng tawanan siya nga lakaw o pangitaas sa only. Because he was able to lead his prison mate to salvation. Tungod kay nadalaman siya sa iyang pagkapriso ngadto sa kaluwasan. Do we want to experience the joy again? Waabot ba ninyo nga masinatian pag-usab kanang klasiya sa I tell kalipay? you, this joy is really an ecstasy. So sultian ko kamo nga kanang klasiya sa pagkalipay mura tag nabuang. It's better than winning the lottery. Mas maay pa na kaysa nakadaog kag luto. I'm not joking. Wa ko magkomedya. It's better than earning your first million. Mas maayo pa nang makabaton ta sa unang tong milyon. It's better than closing a deal. Dili tang makakwanta og deal, kasabutan. This is eternal joy. Kini ang walay katapusan kalipay. Because the Lord, it is said, my joy. Gani ang Ginoo nga ang akong kalipay. It's not just our joy, Dili it's ang atong kalipay. my joy may Akong be in you. kalipay maanaa kaninyo. Remember, what will be our reward in the kingdom? Nasad mo hinumdumi unsa man ang gantis It is to kingharian. enter into the Lord's joy. Mao kana ang pagsulod ngadto sa kalipay sa Ginoo. If today you never had the Lord's joy, Kung karon wa kay kalipay sa Ginoo, all your joy are because of the outward things. so ay mong kalipay tungod lang sa butang sa gawas, Do you think that day you can have the Lord's ang joy? una-una baka nga nato adlaw makabaton ka sa kalipay sa You are Ginoo. dreaming. Nagdamgo na ka. We need to have the Lord's joy today. Kinang makabaton ta sa kalipay sa Ginoo karong panahon And na. where is the Lord's joy? Asa man ang kalipay sa Well, of Ginoo? course, it's in the Lord's word. Naaman sa pulong sa Ginoo. As Jeremiah said, your words were found and I ate them. Your words became to me the joy and the gladness of my So heart. naingon si Jeremiah nga napalagan ako imong pulong ug ang pulong gikaw nako nahimo ning pagmaya og kalipay sa But akong even kasing-kasing. more, the joy should come from not just receiving the word, it comes from our speaking the word. So dili lang unta ang kalipay mapalgan to di sa pulong kun dili mapalgan sa nato pinagis pag pamulong nato sa pulong. That's why, I come here. You know who's the one that enjoys the most? Sa akong pagani dinhi kabalo ba mo kinsa gyud nakapahimulos pagayo? It's not you, it's me. Dili kamo kun dili ako. Right? Because when I speak, I enjoy what I'm speaking. Tungod kay samtang namulong ko ninyo nagpahimulos ko unsa akong gipamulong. I really enjoy what I'm speaking. Nagpahimulos ko, nakapahimulos ko unsa akong gipaambit ninyo. I'm sure when you speak, you are going to enjoy because it's the Lord's joy. Amen. Nagtuog ko nga sa diyang mamulong mo, malipay mo, kay kana kalipay gikan sa Ginoo. In fact, I remember one time he said, when you come to the Word of God, sometimes it's just like a continuous, flowing of water. Usahay mo doon sa pulong sa Ginoo mo kanunay nga nagagas ang tubig. Well, there are times when you come to the Word, you're so excited, you jump up and down. Doon ay panahon nga mubasa ta, murag malipayan kita, excited kita, maglukso-lukso ta. But most of the time, it's just a continuous Apan dispensing. kasagaran, doon ay mapadayon In fact, nga many times pagpaambit. you don't have special feelings. Usahay, daghang panahon nga watay special nga pagbati. But even if you don't feel anything, just continue to take root downward and absorb the riches. Bisan og murag walay pag-agay, padayon lang gyapon nga magpatidlom sa gamot ug magpasuyop siyang mga kadato pataas. Right? Just like the IV, when it comes in, you don't feel it.
kanang kuan sa dagom sa damo sulod mo dagwa lang. The food we ate a while ago, do you feel it's growing something inside of you? Katong pagkaon gikaw na to ganina nagunahon na pa mo nga nagtubo na sa atong Actually, a sulod. lot of things are happening inside of us right now. Doon na mga pahitabo sa sulod na to karon. I don't know if you ate lechon, but we ate lechon this morning. Ikaw This pa lunch. lechon yan, ikaw sila og Oh, lechon. you did not. ginabutan. I'm sorry. But you have a lot of lechon here in Cebu, right? Dagang ilitsyon din ni Cebu. But what we ate is what? It's going on inside of us. So ang atong gikaon na sulod na napasulod na to. But I don't feel it. It's just process. It's just being Wa- what? wa- Assimilated, pero digested. Gihikay na diha, nya gihilis sagol sa atong sulod. But when you flow it out, Apan kung imo na siyang ipagawas. I remember the brother said, it's like a waterfall. Sama ni siya sa busay. The getting inside is what? Not so strong. Kung naga sa sulod, murag wa kay kusog. Just like the reservoir, the dam, Murag ka ng dam. right? How does it fill with water? Giunsa man siya pagpuno og tubig. It comes from regular rain. Sa inahinay lamang nga pag-ulan. Of course, sometimes there is typhoon, so it fills up. Usahay na ibagyo, mapuno dayon siya. But every time the dam release water, Apan na panahon nga ang dam magpagawas og mga tubig. it's what? Unsa man na? No. The force is strong enough to what? Kay ang kakusgon kasulong sa tubig kusganon gyud siya nga makahimo To turn the turbine of the what? Hydroelectric power plant. nga mo makapatuyok sa kuryente nga tuyok sa tubig. Do you know how big the turbine is of a hydroelectric power plant? Unsa man yung nakabalubon sa kadako ng turbine nga nagpatuy ka ng electric nga planta? Well, I studied electrical engineering when I was in Electrical college. engineering magud siya. So we visited a hydroelectric So power plant. nakabisita siya og hydroelectric power. The turbine is bigger than this room. Dako kayo ang turbine turbo. No? It's so Dako big. ni kwanto. I don't Dako think kayo. you can push it and move it. Di tele mo makatukmo na. But the flow from the dam is able to what? To turn it and produce electricity. So ang tubig nga nasa dam makahimo sa pagpatuyok ana aron makapalugwa That is na what? og kuryente. That is joy. That is what? Made full. Mao na ang kalipay nga nahingpit. So brothers and sisters, let's what? Ang mga igsoon atong buhaton, Go forth mawalakaw ta and bear fruit. og managpamunga. Now I said, let's Malakaw. at least attempt to shoot. Mamusuway gitag itsa. If someone gets saved, Kung doon ay usang maluwas, will you be filled with joy? di ba ka magmalipayon? What if after you shoot 100 times, nobody got saved? Sihat ka, isa ka kagatusan, wa may nga luwas. Are you frustrated? Napakyas naluya ba ka? How come no fruit? Ano nga may bunga? I tried. Gisuway man ko. I preached to everyone, no fruit. Bisag kinsa ako magsang yawan, wa may bunga. Nobody believed in me. Wa may tuon ako. Well, let me share to you in two aspects. Nakoy pambidyo sa duha ka aspeto. The first aspect is to comfort you, Ang unang aspeto, paglipay ninyo. which is according to the Bible. Ang sumala gis Biblia. In Matthew chapter 5, Sa Mateo Kapitulo 5. he said, "Blessed are you when they persecute you Bulan and ka mo. reproach you because of me." Bulan kamo nga ginalutos og Yeah, you're reproached because of me. gipakaulawan og gilutos tungod og alang nako. Rejoice and be glad, Magmalipayon mo ug for magkalipay your mo. reward is great in Kay heaven. inyong ganti dako dito, yung balos dako dito sa So langit. it means you get someone saved, Napasabuti nga kung nakadala ka og ngadto sa kaluwasan, your joy is made full. nga imong imong kalipay na hingpit. People reject you. Kung ang mga tao nagsalikway nimo, They let their dogs out to run after you. ay pagukod mo si iro. Still rejoice. Magkalipay lang yapon ta. Because your reward is great Ay in heaven. dako ang inyong balos dito sa langit. But of course, that's just a comforting word. Kapag ka na paglipay lang ninyo. If there is really no fruit, Kay wag yung tinuod nga bunga, you have to ask why. mangutana mo nga numan. Right? You have to ask why. Mangutana mo nga numan. That's why this message is what? Mo nga kini nga mensahe sa unsa man ni? Life is the source. Kinabuhi maoy tinubdan. Love is the condition. Ug ang mao ang kahimtang. And fruit bearing is the goal. Ug ang tumong mao ang pagpamunga. Which means the Pasabot ni. fruit bearing Ang pagpamunga is an issue of two things. ang lugwa ni siya sa duha ka butang. Number one, Una. it's life. Kinabuhi Number two, it's love. ay kaduha gugma. So there must be life, Kay nandun na gyud kinabuhi. right?
And in John 15, it talks about we have to ask the Father. Sa Kapitulo 15 sa 1, nagsulti nato nga mangayo ta samahan. I don't know if you heard or you remember the experience of Brother Watchmani. Wa ko masayod ko na hinumdum pa mo sa sugilano ni Watchmani. He was preaching the gospel, but nobody believed in the Lord. Nagsangyo siya apan wa may dituos Ginoo. And there was this foreign Western missionary Ug dunay langyaw nga misyonaryo, and asked him, nangutana niya, have you brought someone to salvation? nakadala ba ka usa ka tawo ngadto sa kaluwasan? And he was so embarrassed because Naulaw no siya, one. kaya wa man bisag usa. And he was thinking if only the missionary would ask, are you preaching? Then I would say, I was preaching, but just they don't believe. Kung mangutana siya na kung nagsangyo ba ko, may ko nagsangyo ko apan walang gyud dito. But the question was not whether you are preaching. The question is, have someone been saved? So ang pangutana din dili kay nagsangyaw ka ba o ang pangutana mo nga do na bay naluwas. So his answer is, no one got saved. Na yung tubag walay naluwas. And what did the sister, the foreign Western missionary, help Brother Watchman? Yun sa man siya pagtabang natong Western missionary. Si She Watchman helped him to start to have a prayer notebook gitagaan siya pagsugod og pagampo, no? and write down the names of people. O gisulat niya ang mga ngalan sa mga tao. So brothers and sisters, Mga we igsoon. want to bear fruit. Kailangan buot ba ninyong mamunga? We should not just pray the prayer. Di lang nato iampo ang ampo. I hope tonight Naglaom ko karong gabi we would list down the names of the people that we want to be saved. sugdan nato paglista ang mga ngalan sa mga tao nga buot nato nga maluwas. You should have a name list Kaya nandun nagyud kay listahan sa mga ngalan from your friends, sa imong mga higala, from your family, sa imong pamilya, from your relatives, sa imong mga parente, right? From your neighbors, sa imong silingan, from your colleagues. sa imong kauban. List them down Ilista sila and start to pray for them. og sugdi sa pagampo kanila. No list, Walay no listahan, prayer, walay pagampo. no fruit, Walay bunga. right? You cannot, of course, sometimes you will say, I'll just preach anytime. Masangyo tab sa panahon. I'll just preach to anyone, Bisag kinsa atong sangyawan. anywhere, Bisan asa, anytime, sa right? panahon na. Anywhere, anytime, anyone. Bisan asa, bisan kinsa unsang panahon na. But bearing fruit is scientific. Apan kining usa ni sa science kining pagpamunga. First thing, Una, list down names. atong ilista ang mga ngalan. We all should have a name list. Kinahanglan doon na kitay listahan sa mga ngalan. And this list is what? Unsa ning listahan na para sa unsa man These are actually the people that we owe them. mga tao ni nga nautangan ta. We are debtors. Kita mga utangan. Right? We owe them the word of God. We owe Nautangan them the kanila gospel. sa pulong sa Diyos. Right? We have Nautangan to ta sa list them ebanghelyo. down. Atos lang ibang lista. Normally, we don't do that. We list down the people that owe us money. Wa kay nato gibuhat, ang atong gibuhat naglista ta ato mga utangan nato, nakautang I kwarta. remember this brother borrowed money from me and he said he would repay me. And until now, he has forgotten it. It's always in our memory. Nakautang na ako ni nagsaad mo bayad na ako nya hanto nakalimot na siya Right? nako. Sometimes casually we ask, you have no small change, you ask the brother, can I borrow some money? I'll repay you. And then they forgot about it. You always remember those. So makainumdum lang kani atong mga nakautang nimo. It's a small money, but you cannot forget that. Gamay kay kwarta pero di jud ka kalimot. But now, change the mindset. So usban nato ang atong pangunahuna. Forget about those who owe you. Pakalimti to nakautang nimo, List down those the people that you owe them. lista atong mga tao nga diin ka nakautang nila. I think you try to forget. You owe them, forget them. Forget. Nakautang ka nila, Erase. kalimti sa i-erase na. But Papaan we na. owe people the gospel. Nakautang ta sa mga tao sa ebanghelyo. Paul said, I'm a debtors. Nangingos Pablo nga utangan ko. So let's list down names and pray for them. Busa ato ilista ang mga ngalan ug atong iampo sila. And unless you do that, Gawas ko inyo ning buhaton, I think next year when I come back, if I come back, nagtuko nga mo kung makabalik ko sa tuig, kung mabalik man ko, you still have no fruit. wala lang gyapon mo'y bunga. Even if you pray desperately, Lord, I need to bear Isang fruit. pagpainiton pa kayo mo, kus ganun nga mambo Ginoo, kailangan yung kumamunga. Even if you say, Lord, grant me the mercy and grace that I may bear fruit, but you don't list down names, Ginoo, kaluy ko Ginoo, mamunga ko, pero kung di ka maglista ng mga han, I can guarantee you, no fruit next year. makapasalig ko niya, wagi mo bunga gyapon sunod tuig. You want fruit? Gusto mo bunga? First thing, Unang buhaton, list down names, ilista ang mga han. right? And then pray for them. Dayon, iampo sila. Maybe the list is 100. Tingali, sa gato si mong ilista. Do you have friends? Na mo may mga higala?
I have 4,900 friends already in Facebook. Anak ko 2,900 nga mahigala din sa Facebook. But most are brothers and sisters, of Apan course. sila mga igsoon din ato sa Ginoo. And I still have 1,000 friend requests. Apan That's why wala pa y- I'm not accepting any friend Usa requests ka anymore. libo nga nag-request nako apan wa pa nako sila dawata. Because Facebook has a maximum of 5,000 only, right? Kay 5,000 naman ko no ang I have gidawaton sa 1,000 Facebook. waiting for doon me sa to accept kalibong their friend nagulat, requests. Nadawaton nako sila silang pag-request. Do you have friends? Daga ba mo gigala? I'm sure you do. Naagyon na. Actually, the ones who have less friends are the full-timers. Kasagaran nga walay mga higala katong mga full-timers. Because the full-timers are not working. They don't have client, they don't have supplier, they don't have colleagues. Right? All their wala colleagues na- are brothers, are fellow full-timers. So wala siya higala kay ilang kauban kanon mga kauban full-timers man. They don't have neighbors. They live in the meeting hall. Wa sila silingan ang puyo pa sa tigumanan. You have a lot of friends. Kamo daghan mo mahigala. List them now Ilista sila karon. and pray for them. Iyampo sila. And then ask the Lord, who among them should you contact first? O pangutan ang Ginoo kinsa man kanila ang una nimong kontakon. And ask the Lord, who among them, right, that you should contact, and how are you going to contact them? Mangutan na kasi Ginoo kinsa una nimong kontak ug unsaon man nimo sila sa pagkontak. You can give them a gospel tract. Tagaan ba nimo sila basahon? You can invite them to your home for a meal, Imo ba sa inviteon sa pagkaon sa inyong balay? right? And invite some other brothers and sisters there to share the gospel to O them if imbitaon you o feel mga you do not know how to igsoon preach. sa pagpaambit nila sa ebanghelyo? But actually, you can learn how to preach the mystery of human life. Magakaton ka sa pagsangyaw sa mysterious kinabuhis tao. Or now, we have so many online gospel meetings. Karon daghan na kay mga online nga pagsangyaw sa ebanghelyo, There are so many panagatingog sa gospel ebanghelyo. clips that you can send to them from Daghang Bibles for mabasa America. nga, iya sa ebanghelyo nga mapadala nga ato nila. You just need to click and send to them. I-click lang na, ipasa ka to nila. Share to them. Ipaambit nila. Don't share to all. That's spam. It will Yung become ipaambit spam. na, spam na, binuang na. Eventually, even Facebook will not allow you to send messages anymore. So kahit sa ngatong-ngatong, Facebook, di na mo allow nimo, di na mo tugot nimo, It has magpadala to be pa ka. personalized. Kaya ma-personalize na It nila. has to be what? With much prayer. Uban gyud sa daghan nga And mga ask the Lord pagampo. how to contact them. Og pangutan ng Ginoo unsaon man ako, I'm nimo sila sure pakontak the nila. Lord honors that kind of prayer. Nakasiguro ko nga tahuron gyud sa Ginoo, pasidunggan sa Ginoo kanang matangas pagampo. If there's a prayer the Lord is definite to answer, it's to prayer for fruit. Amen. So nagtuta nga kanang klasiyas pagampo, piho gyud nga pagampo alang sa pagpamunga. Well, this is a married one's couples meeting. Kini pa nagatigom man sa mga minyo ug tigom sa magtiayon. Some single pray for a spouse. The Lord never answered their prayer. Kung doon mga single nga nagampo og kapikas, ang Ginoo di mo tubag sa inyong pagampo. That's why they are so frustrated. Busang uban But nga no pakyas. problem with you because you are already married. na. Naga-discourage. But isn't it so many young sisters? They want to get married. di ba They're gusto man? desperate to get married. O, doon They naman- pray to get married, but until now, no brothers. Daghang mga igsong babae nga gusto na gyud ta, kami nyo na gyud kayo pero hangtod karon. Wa man kay mga igsong lalaki. I cannot help them in that matter. Di na ako sila matabangan anang bahina. Because praying for a brother, the Lord may say no. Kay kung magampo ka og igsong lalaki may Ginoo But you dili. pray for fruit, the Pero Lord magampo ka will og surely bunga, tubagon gyud na sa Ginoo. So what's the first thing? Unsa man ang unang butang? List the names. Ilista ang mga ngalan. Now the second thing Kaduhang butang. is what? Unsa man? No, yeah, you pray. That's part of it, right? List down names, lista, pray, and yampo. consider who you should contact. Hunaw-naon kinsa imong unahong kontak. But there's a second thing that you should do. Apan dunay usa pa ka butang nga kinang mabatunan. And that is set a time, a definite time Mado magbaton og piho nga panahon for gospel preaching. alang gyud sa pagsangyaw. It cannot be anytime. Dili pwede nga bisag unsang panahon na lang. It cannot be if the Lord wills, as the Lord Dili wills. kay unsay pagkabubuton sa Ginoo. The Bible is clear. Ang Be Biblia klaro ready kayo. to preach the word in season and out of season. Kanunay yung andam sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa gitakda nga panahon. Now, we May always panahon say o wala. that verse means you have to preach all the time. Napasabot ka kanang bersikulo 1, naghisgot nga musangyaw kita sa tanang panahon. Because in season, you should preach. Out of season, you should still preach. Kay sa panahon musangyaw ka ug sa dili panahon musangyaw gyapon ka. But that verse actually precisely tells us there is a season for preaching. So kanang bersikulo nagsulti gid nato nga dunay gi panahon, piho nga panahon alas There is a pagsangyaw. definite time
for gospel preaching. Doon nagpiho nga panahon alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo. You know, the brothers have been helping, the coworkers in Taiwan have been helping us. Mga magbubos Taiwan nagtabang nato. Our Lord's table meeting is definite. Piho ang atong panagkatigom sa talad sa Ginoo. When is our Lord's table meeting? Kano sa man atong talad sa Ginoo? Of course, it's Lord's Day. Adlaw ginaas Ginoo. What time? Sa mga orasa. I think most of the churches in the Philippines is 9:30. Kasagaran din sa Pilipinas alas 9:30. In US, most of the churches is 10 o'clock. Sa US alas 10. But it depends, right? Nagdepende ni. In GCC, it's Friday. Sa GCC Bernes. Because that's their holiday. Kaya mo man na ilang holiday. It's a definite day, definite time. Piho nga adlaw ug piho nga panahon. But can we bread anytime? Magka-tipik ba ta sa tinapay? Definitely we can. Bisan sa orasa yan makahimo ta. Just like in Acts chapter 2, Kay mubasa ta sa buhat kapitulo 2. day by day, Matag continuing adlaw. steadfastly in the temple and house to house, right? Sa templo sa balay-balay, They break bread nagtipik sila sa and tinapay. partake of their food with exaltation. Nagkaon sila uban sa kalipay. So it was just like I'm in your house, you're in my house, we were fellowshipping, we were enjoying the Lord so much. After enjoying the Lord so much, let's take out the bread and let's have a Lord's table meeting. So sa atong malay laing panimalay hantod nga kita nagkaon nangaon og doon na tay talad sa Ginoo. And after the Lord's table meeting, let's eat together. Kuman sa Lord's table meeting, dungan tagkaon. Partake of the food with exaltation and simplicity of heart. Magkakaon sa atong pagkaon uban sa pagkalipay og pagkayano sa You know what kasing-kasing. the simplicity of heart means? Unsa man ang yanos kasing-kasing? It means the food is simple. Pasabot nga ang pagkaon yano lang. Because if it's too many food, Kaya kung your daghang heart will not be pagkaon- simple. So ang inyong kasing-kasing di na mayano. So it's ordinary, just home cooked meal. Just add one more spoon and fork. Panimalay lang gud nga pagluto. Yano lang nga pagluto. Just eat what is home cooked, just what is there. Kaon lang diha kung sa giluto anang balaya. You can meet anytime. Makatigo mo bisan unsang panahon na. But there's a definite time, Apan doon nagipiho nga oras. right? On the first day of the week, Unang adlaw sa semana. we gather together to break bread. Nagtigumi og nagtipik sa tinapay. Now, when is the time for our corporate prayer? Kano sa man ang panahon nga mausa ta sa atong pagampo. When is the time for the prayer ministry of the church? Kano sa man ang oras sa pagpangalagad diha sa iglesia. I think most of the churches is Tuesday night. Tingali ang kasagaran sa iglesia Martes sa gabi. What time? Unsang orasa? I don't know about here. Ako kay bawo din 8? 7:30. Alas 7:30. My prayer meeting is 9 p.m. Ang akong tigom sa pagampo alas 9 Yeah, because sa gabi. the saints I'm with, after the pandemic, I said, what time we meet? They said, 9. Okay, 9. So human sa pandemic nanguntahan sa kung sa So every Tuesday night, we are praying 9 p.m. So matag Martes magampo mi alas 9 sa gabi. Well, it's still a fixed time, Kana piho gyapon nga panahon. right? Now, every Thursday night now, what do we have? Matag Huwebes sa gabi unsa may itong gibuhat. We have the ministry meeting. Doon na tayo ministry panagkatigom sa pagpangalagad. It's also fixed time. Piho sana ka panahon. But if we are asked, when is the time to preach the gospel? Apan mga tanan ko ninyo kanus amanta musangyaw sa ebanghelyo. In Cebu, church in Cebu, when is the time to preach the gospel? Kanus amanta musangyaw sa ebanghelyo dinhi sa Cebu. Is there a schedule in the weekly church life? Nabatay schedule sa ato ang sinimanang iglesianong kinabuhi. Is the gospel preaching going forth to bear fruit Ang ato bang pagsangyaw sa ebanghelyo pagpanglakaw ba aron mamunga? part of the framework of the church life? Bahin ka na siya sa istruktura, porma sa iglesianong kinabuhi. You get the point, brothers and sisters. Nakuha ba niyang punto mga igsoon? You want to bear fruit? Kaya gusto ba mong mamunga? We have to go forth. Kaya manglakaw ta. We can go forth anytime. Makapanglakaw ta bisan unsang In higayon. season and out of season. Sa panahon o sa dili panahon. But there is such a thing called in season. Apan wala mo ingon dito nga matag panahon. It has to be a definite time. Doon nagyoy piho nga oras panahon. Now, of course, if the church does not set the time, Kung sa iglesia wala man magpaluna og panahon oras, you can personally have a definite time for yourself ikaw for mismo gospel sa preaching. imong kaugalingon doon kay piho nga panahon sa pagsangyaw sa ebanghelyo. So I hope after this time, Maglaom ko nga human ining panahon the brothers can consider, makahuna-huna among igsoon. and you yourself can consider. Ug kamo mismo makahuna-huna. Not just list down names. Di lamang maglista sa mangan. You should have a definite time for gospel preaching. Doon na kay piho nga panahon alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo. You get it, brothers and sisters? Nakuha ba ninyo mga igsoon? Definite names, Piho nga mangan, definite time. piho nga oras, Then,
what will happen? Unday unsa may mahitabo? We will go forth and bear Manlakaw fruit. ta ug makadalag bunga. Okay, let me finish. I don't know what time. Until what time should we finish? Ato ni humanon, ug balon sa kurasa ta mohuman. I think I'm speaking for more than an hour already. Nakauna ko basin nakapumulong kog labos But naso sa kauras. Let me share 2 more points and then I'll finish. Tunguti ko mopaambit og duha ka punto sa di pa ko mohuman. The first point Ang unang is, punto, I'd like to share to you a parable from the Bible. buot ko nga mo paambit ninyo og sambingay diha sa Biblia. This is the parable of the fig tree. Sumbingay kini sa kahoyng higira. It says this. Nagsulti dinhi I think this is Luke Lucas chapter 11. kapitulo 11. And seeing at a distance a fig tree having leaves, Kung nakita niya sa layo ang sa kahoyng higira nga dunay mga dahon. no, not this one. Luke 13. Lucas 13. And he told this parable. Iya kini gisulti nga sambingay. A certain man had a fig tree planted in his vineyard. Doon sa katawo nagtanom og kahoy higira sa iyang tanaman. And he came seeking fruit on it and did not find any. Og niadto siya aron mangita og bunga apan wa gyud nakaplagan bisan usa. And he said to the vine dresser, Ug yang giingnan ang tigatiman. Behold, for 3 years I've come seeking fruit on this fig tree, Tanawa tulon na katuig nga nangita ko bunga aning kahoya. and I have not found any. Wa gyud koy napalgan bisan usa. Cut it down. Putla siya. Therefore, Busa why does it also make the ground useless? nganong himuon man nato ang yuta nga walay pulos. But he answered and said to him, Ningon siya nitubag ngadto niya, Master, leave it this year also. agalon tuguti sa ning tuiga Dig around until I dig around it and throw on manure. nga ako aning abunuhan kalutan og abunuhan. Then the master said, Ningon ang agalon, and if it produce fruit in the future, good. kung mamunga kini sa ugma, maayo kayo. Otherwise, Kay kun dili, cut it down. putla siya. So the Lord said clearly, Na klaro kay namulong ang Ginoo. no fruit, Kung walay bunga, you are making the ground useless. gihimo nimo ang yuta nga walay pulos. So the Lord was merciful. Ang Ginoo maluluyon. He gave them 1 more year. Gitagaan siya lain pa nga tuig. The Lord had been so merciful to us. Ang Ginoo labihan ka maluluyon nga ninato. For many years, no fruit. Sa daghang mga tuig nga watay bunga, Thank the Lord, we are still here. ana pa gyapon ta. But now you heard this. Apan nakadungog na mo ani, The Lord said 1 more year. ang sa sunod na pud usa pa gyud ka tuig. Right? Leave it this year also. Pabilin pa taning tuiga. It produced fruit in the future. Good. Kung mamunga man ni sa sunod sa ugma, maayo. Otherwise, Kay kun dili, cut it down. putla ni Lord Jesus. I don't have to explain further. I think you understand. Di na ko mo explain pa na. But let me read you a similar parable that it has a different variation. Tagaan ta muglain nga pari-pariha nga sambingay. It says this. Doy kalahian. And seeing at a distance a fig tree having leaves, Kita sa salayo nga dunay kahoy gigira na mga dahon. he came to see if perhaps he would find anything on it. Ni Suy siya duol og yang gitan-aw kung na ba si mapalgan diha niya. And when he came to it, he found nothing except leaves. Sa diyang pagduol wa siya napalgan kun dili dahon ra. So brothers and sisters, many of us are full of leaves. Dagang kana tumayson punog mga dahon. So many leaves, Dagang kay dahon. but no fruit. Wa pa may bunga. Lord Jesus. Many years in the church life, you keep on producing leaves. Dagang na tuig sa iglesia, sila nagpalugwag dahon. No fruit. Way bunga. The Lord does not want the leaves, He wants the fruits. Ang Dios dili gustong dahon, gusto siya bunga. Okay, but what I'd like to emphasize is the next phrase. Unsa may buta ko nga ipa tagagibugaton dinhi kundi ang musud nga pamulong. How come there was no fruit? Ngano wa man tuy bunga? How come there was no fruit? Ngano wa may bunga? It says, for it was not the season for figs. Dili man panahon gud sa mga higira. But the Lord said, He answered and said to it, Paningon siya og ni tubag siya og ningon. may no one eat fruit from you forever. Wa nun tay mukaon og bunga nimo hangtod sang to. Which means the fig tree was cut off. Pasabot nga naputol na ang You higira. know, when you read this, it seems the Lord is so unreasonable. So mo tanaw nimo nga ang agalon mura magdi kayo makatarunganon. Season of figs, Panahon sa mga higira, no fruit. Of course, you should be cut off kung because walay you bunga are putlon wasting ka. the land. Kay nag-usik-usik ka sa yuta. But now it's not season. Apan karon di man ron season, di man ting bunga.
what can you expect? Not the season of mango, but you expect mango. Where's the Nagunaw mango? na- It's not the season. Oh, naguna no kag mangga, bungas mangga nya usang di man runting bungas mangga. Well, we have mango the whole year. I don't know what fruit has a season that you cannot find it. Unsa If man it is not the putasa season. nga kun dili season di ka kita. But the Lord seems unreasonable. Ang Ginoo murag di makatarunganon. But it seems the Lord is unreasonable. Murag di sa makatarunganon ngitag bunga sa di panahon. But actually it shows the Lord is desperate. Kaya napasabot ding ang Ginoo mainiton gyud. So do you think you can tell the Lord one day, Lord, it's not the season. Basta mayon kas Ginoo nga Ginoo, di man panahon sa ting bunga. It's not the season. Di man panahon sa ting bunga. The Lord will not. Do you think the Lord would agree with you? Muuyon pag ang Ginoo nimo ana. I think if there is only one reason that you can tell the Lord that you have no fruit, Ang usa lang tingali kahinungdan nga musulti kas Ginoo nga wa kay bunga, there's only one reason the Lord would accept. usa lang yung katarungan nga dawaton sa Ginoo. And that is you are living in an island by yourself. Nga nagpuyo na ka sa usa ka isla nga ikaw ra. You had a plane crash and a shipwreck and then you are on an island, you're alone until you Nagkasa die. yung plano No na- fruit. Of course, there's no other man. Na dito ka sa isla, wag ilang tao mo nang wag ka makapamunga. But otherwise, the Kapan Lord sa lingbayan. will not accept any reason. Ang uban nga ang Ginoo dili mo dawat sa laing mga katarungan. We cannot reason with the Lord. Di gyud ka makapakiglali sa Ginoo. The Lord would demand fruit even if it is not the season for the fruit. Ang Dios nagatingwa gyud sa bunga bisan sa bunga nga dili pa panahon. But brothers and sisters, this is now the season, Mga igsoon karon ang panahon. right? Didn't Diba? the Lord say, do not say it's not time for harvest. Ayo pag-ingon nga dili ang panahon sa pag-ani. Lift up your eyes and see, the harvest is ripe, the workers are few. Imen tanawa ihat inyong mga mata kay pula na ang alanihon apan ang mabubuhat gamay. Just go out to Cebu City, so many people. Gawa sa Cebu City daghan kay mga tao. Go to Manila, so many people. Atos Manila daghan kayong tao. If other countries are aging, the population is declining, Philippines is definitely not in the list. You see? Kung ang mga tao sa gawas na nakatigulang na apan ang labot ang Pilipinas. There are people, Daghan tao. crowds of people. Pundok sa mga tao. Right? Cebu has become overcrowded. Nanubra na bang tao sa Cebu? It's traffic everywhere. Traffic na gabi sa nasa? So do you think the Lord will agree with you? Muuyon pag ang Ginoo nimo? Lord, there's no one I can preach. No one I can preach. Awa mo ko'y masangyawan Ginoo. The Lord will say, just open your eyes. There are Bukal people imong everywhere. mata. Bukal imong mata na daghan tao bisan nasa. Amen. You get the point? Ako yung puntos. Okay, the last point that I'd like to share with you. Tapos ang punto nga ako ipaambit ninyo, This is from Brother Lee. gikan niya sa isang Lee. Okay. Okay. We should not be content Di kita makontento to remain in the same situation, nga magpabilin sa sama ra nga kahimtang. but should be desperate to Kailangan have a ma- positive change. Mainiton ta og dunay positibo nga kausaban. If we do not sense our shortcoming Kung makita nato ang atong mga kakulangon, and are not desperate to change our kung situation, dili magmainiton sa pag-usab sa ato ang kahimtang, this indicates that we are dormant. nagpasabot ni nga kita naminhod na. There's always a way. Kanunay dunay gipaagi. Our rate of increase will improve if we have a spirit of desperately seeking a way. Ang atong pagsanay nagdepende ni kung dunay gitay pagpakaylap sa paagi. If our rate of increase is inadequate, Kung ang atong pagkaylap dili paigo, we should not be regretful and yet still do nothing to change the situation. dili kita magmahay o magsubo sa pag-usab sa kahimtang. We cannot let this go. Dili kita buot nga mupadayon niini. Brothers and sisters, if we bear fruit Maigsuon kung mamunga ta, and our fruit remain, kung atong bunga magpabilin, there will definitely be the increase in the church. doon nagyoy pagkaylap o pagdugang diha sa iglesia. So we cannot let this go. Dili nato nitugutan nga mula bayara. So what should we do? Unsa may atong buhaton? I already gave you 2 points, right? Taga naman ako duha ka puntos. Number 1, list down names. Una, ilista ngalan. Number 2, Kadua, definite time. piho nga panahon. And this is number 3. Katulo ni. Okay. Let me read this to you and then I'll stop.
Tuguti ko sa pagbasa ninyo, umuhunong nako. As those who are laboring for the Lord, Niadtong nagabuhat alang sa Ginoo, each one of us needs to stress matag usa nato ginang atog yung tagaagi bugaton. the importance of every saint picking up the burden to spread the gospel by contacting others. Ang pagkamahinungdanon sa matagbalaan nga musangyo sa ebanghelyo pinaagi sa pagkontak, pagbisita sa uban. Brother Lee said this, because I must spend much time laboring on the ministry publications. Tungod kay nabisi man ko sa pangatiman sa pagpalugwa sa publication sa pagmangalagad. I cannot fully enter into bringing the saints into the proper gospel preaching. Dili ko makadala sa makatawan ngadto sa insakto gyud nga pagsangyo sa Some of ebanghelyo. the brothers and sisters want to do it, but they do not have the way or the skill. Ang uban gusto nga mubuhat ani apan wa mas paagi ug wala sila'y kapasidad nga mubuhat. I believe that it will help if the co-workers will labor to help the saints one by one. Apan nagtuo ko nga ang mga magbubuhat magtabang gyud sa mga kaigsuonan sa mga balaan usang at sa matag usa. Actually, the next sentence would question, what am I doing here? Ang katapusang pamulong doon pangutana, ano naaman ko din Because our brother said, giving messages in large meetings Kay tungod kay ang paghatag og mensahe sa dako nga panagkatigom, to encourage the saints to pick up a burden will not work. kay ang pagdasig sa mga kaigsuonan aron mo dawat sa luwan, dili magbuhat. Oh, I spend 1 hour, something that will not work. Naggasto ko usa ka oras sa butang nga walay mabuhat. Instead, Apan, each co-worker ang matag magbubuhat, should follow the Lord's leading to work mosunod on yun the sa paggiya saints sa Ginoo, one by nga one magbuhat ngadto sa tanang mga balaan. to establish them in the steps of the new way. Aron sila tukuron diha sa ang gyud sa bagong We paagi. should not expect to do a quick work. Dili ta magunahuna og dagko nga mga buhat. Okay, if all the workers, if all the co-workers, Kung ang tanang mga magbubuhat, and I believe all the elders, tingal nagtuo ko nga tanang mga ansyano, all those who have been to the full-time training, ang nagkatong gikan na sa nag full to time, the middle age training, gikan sa mga edara nga and all pagbansay, those who have been in church life for decades, labi na atong mga naa sa iglesia sa dekada nga panahon, will begin Nga to magsugod. labor in this way. mga maghago niini nga paagi. What way? Unsa nga paagi? One-on-one. One on one, tagsa matagusa. The practicality of the God-ordained way will spread throughout the recovery. Imin ang praktikal nga pagsangyaw sa ebanghelyo magdala sa bagong paagi nga gitudlo sa Dios. Thank the Lord for the next sentence. Salamat sa Ginoo sa musunod nga. Although we pagtulong. need to give messages in order to blow the trumpet, which I'm Bisan doing ang now, hatag ta binsay aron pagpatingog sa trumpita, and maintain the situation. nagmintinar sa kahimtang. But messages alone will not work for the recovery to be full of content. Apan ang pagpangalagad lang mismo dili gyud makapadala sa tinuod nga unod. This needs our work on the saints one by one. Nagkinahanglan ni siya sa atong pagbuhat ngadto sa tagsa-tagsa ka mga balaan. There's a lot more. I think I should stop. Doon naman tayo daghan apan tingali mohunong nako. But brothers and sisters, Mga igsoon, we should what? Go forth and bear fruit. kinamulakaw ta og managpamunga. And we have to help the other saints to also bear fruit. Ug tabangan nato ang ubang mga balaan nga sila pod makapamunga. So in this context, what the church needs So are not nini- teachers. So niini nga pamulong What the church needs are not teachers. unsa may kinahanglan sa iglesia dili mga maestro. You know what the church needs? Unsa may kinahanglan sa The iglesia? church needs coaches Mga balaan na kinahanglan og mo coach and mo giya. tutors, Ug kana mo tutor, right? di ba? Brother Paul can be a coach. Si Paul base mahimo siyang coach. He does not have to coach 100. Di siya mo coach og usa ka gatos. He just need to coach one, Ayan ang tudloan tong usa. right? Until that one is perfected. Hangtod nga mahingpit tong usa. Then he coach another one. Then magtudlo na pud siya usa na pud. And that one, being perfected, can coach another one. Kung kato mahingpit siya makatudlo na pud siya sa lain pa. Right? Brother Alan can do that. Si Alan makahimo ana. Sister Rosita can do that. Sister Rosita makahimo. Brother ana. Edward can do that. Si Edward makahimo. Sister Vicky can do that. Sister Vicky. Right? We all would what? Go forth and preach the gospel. Kitang tanan kinamang lakaw gyud umusangyaw sa ebanghelyo. And don't try to do a good work, big work. Ayo pag unahuna og buhat og dagko nga mga buhat. Just one-on-one. Kun dili usa lang tinagsa lang. Amen. Then what will happen? Unsay mahitabo, It seems slow. murag hinay.
but it is the quickest way. Apan mo kina ang dinalian nga paagi. Adam and his wife only have one children initially and two children, and one was killed, O si Adan doon usa ka anak, duha ka anak, ug usa gipatay. right? But look at how many people on earth today. Apan tanawa unsa kadagan ang mga tao dinhi sa yuta karon. Praise the Lord. Daygon ang Ginoo. So 3 points in Pero ka puntos. practice. Sa Number atong 1, bansayon una, list down the names ilista ang mga and pray. iwiyam po. Number 2, Kat duha, definite time. pihong nga panahon. Number 3, Katulo, one-on-one. one-on-one. Praise the Lord. May the Tinagsa. Lord bless Amen. us. Amen. Ang Ginoo We will magpanalangin nato. take root downward Amen. Magpatunog gamot paubos and bear fruit upward. o mamunga paitaas. Bear fruit in Mamunga. old age. Diya sa panahon sa pagkatigulang. Then we are really evergreen. O hantod nga mahimot ang kanunay lunhaw. Amen. Hallelujah. Amen. Men. Sa man yung gibati megsoon. Ego ra na lipay. Di na lang mo musangyaw. Ako naglingkod ko, mura ko gi abunuhan. Kanang fertilizer ba para mutambok yung mayo. Ang tumong nato karon na igsoon, ilang pag-enjoy sa tanang kadato sa Ginoo. Kundili pagpamunga gyud. Hilabihan ako ka tandog. Ako wala magyud ko kasukad og pagpanglista sa mga pangalan sa akong gisangyawan. Pero matag tao ba akong masugatan? Dili man mahimo nga di nako masangyawan. Karong tuiga ba last month ng December, unya og sa mga negosyante pa ting inventory rong bulana kung nakaginansya ba o wala ta makaginansya. Og inventoryhon tas Ginoo karong bulana kung pila ka buok atong nadala nga bunga nabatay ka presentar sa Ginoo sa dihang kwintahan ata sa Ginoo. Ako di ko alkanse, mingon gi ko ni Mixon, di gi ko alkanse rong tuiga. Kay labing minus karong tuiga nakadala ko og unom ngadto sa 5 ka kalag. Og matag tuig di gyud ko mosugot nga wa koy madala diha sa Ginoo. Nakakita na mo salida nga tamaan zere. Ha? Kita na mo pero kailan mo iring. Kailan mo ka ng iring? Kailan na, nahagi mo ibuhi iring, no? Ilaga. Anay daghan. Kanang iring, sa mga paborito niya nga dakpon. Bisa pag di pa mo musulting ilaga. Ilaga, gini ang paborito. Ang iring, kung makita ang ilaga, ang sabi ang buhaton. Ha? Dili ka sabi ngon, hi, ilaga. Dili no? Dakpon, kutob sa asa pa dong ang ilaga. Maigsoon, doon na ang tatay kinabuhi sa iring. Namugukod og tao. Nga kung makakita ta og tao, dili ginato hunungan kung dili nato madakpan. Nabay mga nuance rin, karon karang first time gyud nga ni apil aning mitinga. Naa na ato ganina. Isa gyud taas. Ako calls meeting. Nag-practice pa man mo. Pero akong bot sabot ba? Kanang wala pa makadawat sa kinabuhi sa Ginoo. Kanang karon pa gyud. Gusto mo mahimong anak sa Dios? Mo ni tuyo sa Ginoo. Na sa tanang nituog nidawat niya tagaan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios.
Kita mga anak man ta sa Dios karon, apan sa kabahin mga sangata sa punuan sa paras. Kung makadalata og bunga, kahibulungan kayo nga ang bunga atong madala mahimo na pong siyang sanga sa punuan sa paras. Ang Juan 15 siya nga, ako ang tinuod nga punuan sa paras o ang akong amahan maoy tig-atiman. Praise the Lord! Nga dunay atong amahan nga tig-atiman. Pero di lang yun takutob pod nga igo rata magpaatiman sa amahan. Dili na punta mamunga. Nagkinahanglan putang mamunga. Okay, versikulo 2. Ako basahon. Ay lang ko pundangag dali ha kay layo ra ba nga mo isla ba. Gahapon pa ba kung paabot ninyo diri sad. Okay, versikulo 2. Kwaon niya ang tanang sanga nga naa nako nga dili mamunga. Ang tanang sanga nga naa niya nga dili mamunga kuhaon. Og pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron mamunga kinig labi pang daghan. Manang ato igsoon ginaba namulo nga nabay naglutos nato. Nabay nagpakaulaw nato. Murag wala no. Kay wala man ta magsangyaw. Pero kung magsugod na tagsangyaw, adiha na. Doon na mulutos na to. Pero ayaw lang sa ngadto sa lain ay lang sa gawas. Diha lang sa balay una. Manang kining tulo ka butang, una ilista ang pangalan. Dayon, doon na tayo piho nga panahon nga mosangyaw. Unya ikatulo, one on one. Wala na tingali mo kahibaw na ako, may sonog, asa na, ang uban o kahibaw, asa ni Ruel Puyo. Ako nawala, gigod sa Cebu. Ambot nga nung gipadala po sa Ginoo dito sa Olango Island. Ang Ginoo na agi tuyo dito. Kaya na may nangaluwas ito. Una, kining adlaw-adlaw. Amo nang gibatasan may soon, nga adlaw-adlaw yun. Magpurso, magpahimulos yun sa kadato sa Ginoo. Na matagtaw nga atong masugatan, panahon man og dili panahon. Ningos Pablo, gibuhat nako ang tanan aron dunay maluwas. Munang panahon o dili panahon, kinahanglan mo sangyaw gyud ta sa pulong sa Ginoo. Sa kabahin, di magyud ta kasangyaw kung di ta kagamot. Kinahanglan gyud ta nga mo gamot maigsoon. Unang atong gamot, kinahanglan mo palalong. Diha sa mga pag-ampo. Natandog kay ko sa mensahe kanina buntag ba nga kalabot sa atong pagpangalagad. Usahay mataphaw ta ba? Daghan kay tag pagpasundayag. Usahay nay mutabang lang gihiwa og lamas sa lamisa, picture dayon, na-send dayon. Unya kay kung mga lagad tas Ginoo, kinahanglan mo gani tago. Bisan sa atong paghalad, kinahanglan tago. Kay ang atong amahan nakakita nga naa as tago. Dili nato ipasundayag ang tanan natong gibuhat. Dili nato ipakita sa uban. Kay may punto din sa ikaduhang punto. Kalabot ni Ezekias. Si Ezekias at chapter 38 sa Isaias, nasakit siya og sakit nga ikamatay. Apan nagampo gyud sa maayos Ginoo nga ayuhon siya siyang sakit. Og gitubag sa Ginoo ang iyang pag-ampo og naayo siya apan gitagalan ra siya og 15 ka tuig nga mabuhi. Kung ako pa to, nga gitagalan ko 15 na lang katuig, unya matag tuig ihap ginako ang akong mga tuig nga nahabilin. Apan siya lahi. Kaysa diyang naayo siya, nahimo siyang garbuso kayo. Sa diyang nakadungog ang anak sa hari sa Ehipto, gipadadaan sa Gaza, pagkadawat niya sa Gaza, gipakita dayon niya ang tanan niyang katigayunan, tanan niyang bahandi ug tanan niyang hinagiban sa iyang gingharian. Kadtong napundar nga mga bulawan sa iyang amahan, iyang giapil og pakita. Og nakahigayon ang kaaway, nakakitag paagi unsaon niya pagpildi ang katawhan sa Israel. Mao gisultian siya sa ni Isaias ka propeta nga wa ba ka masayod sa imong gibuhat nga sa imong pagpakita sa tanan kuhaon ni sa taga-Ehipto ang tanan nimong katigayunan. Apil ang imong mga anak.
Tingali gamay rang butang para nato ang mawala ang gingharian sa Dios, ang panghimatuod sa iyang gingharian nining panahona. Gamay ra para nato apan para sa Dios mawad-an sa panghimatuod nining yutaa maigsoon. Mapildi ang atong Dios. O wa siya magkaamgo nga apil ang iyang mga anak himuong eunuko didto sa Ehipto. Nakaamgo mo ani mga ginikanan nga ang atong mga anak unya wala nay kagamitan diha sa pamatigayon sa Dios kun dili ni nato tagdo ning mga butanga karon. Kinahanglan magpalalom ta. Sama ni Pablo, si Apostol Pablo, gidala sa Dios ngadto sa paraiso sa Dios. O gidala siya ngadto sa ikatulong langit. Apan wa niya nay gisulti sulod sa 14 ka tuig. Iya ning gitago. Iya lang ning gisulti diha siyang sulat kay kinahanglanon man. Apan kung dili kinahanglanon wa niya gisulat. Apan wa niya ibutyag kung unsay gisulti sa Ginoo diha niya sa panahong gidala siya sa Dios sa ikatulong langit o sa paraiso. Wala niya gisulti. Kay wala itugot nga isulti sa tao. Ambot hag kita to maigsoon. 14 years wala niya isulti. Kita bisa inon ta ayaw isulti ha ato-ato rani. Layo rayo sa kauras. Hibaw anas ta ng mga tao. Kinahanglan mo pagamot ta palalom maigsoon. Usa ka adlaw ana gidala sa Ginoo si Pedro, si Santiago o si Juan sa taas nga bukid. Og didto gipakita sila sa gitawag binig bukid sa pagkausab. Nakita nila ang nahong sa Ginoo nga nihayag, iyang biste ni puti. Unya nakita niya si Elias, nakita niya si Moises. Unya ni suggest dayon si Pedro nga maghimo ko og tulda para ni Moises, para ni Elias o para nimo. Dayon ni tabo ng panganod, pagtabos panganod ningon dunay tingog, nangahadlok sila. Dunay tingog yun, kini ang akong anak nga pinalangga, diha niya ang akong kalipay. Pamati mo niya. Mason, kinanan mamati ta sa pagpamulong sa Ginoo. Gipinahan, gisultian si Pedro nga, ayaw gyud ni ninyo og ipanabi hangtod nga matuman nga mabanhaw ang anak sa tao. Wala gyud nila ni ipanabi megson. Kung kita pa to, nakakita lang kita sa makita lang kita bituon na tagak. Oh, sa ingana na. Oh, Pauline Star. Wa na daghan kay tag ikasulti. Apan, no, ang kinabuhi sa atong sulod. Nagpalalom, matag adlaw, matag dool nato sa Ginoo. Ngunit panahon nga mapalalom ang atong gamot. Ang atong igsoon nga namulong kalabot sa pagpangalagad sa balay o pagpangalagad sa Dios. Asa man tang dapita ng alagad may igsoon? Nangalagad ba ta karon sa balay sa Dios? Nangalagad ba ta sa Dios mismo? Kaduha-duhaan may igsoon kung asa ta dapita. Kini nga buklit oh. Nangalagad ba sa balay o sa Dios? Diya sa iglesia anong kinabuhi, nakapangalagad ba ta? Basig, tungara po tayo, kausaw sa kasimana. Wa gyud ta kaalagad sa balay sa Dios. Sama sa mga katawhan sa Israel sa kaliwat ni Libi. Ang uban nagpasingot, nag-ihaw baka, nag-ihaw karnero. Ganahan sila na. Magapasundayag ta, nakadakop tagdako kayong turo atong giihaw. Nagpasingot gyud tag maayo. Muna itong ganahan. Nga ang mga tao makakita, ang mga igsoon makakita agad sa itong pagpangalagad. Apan ang mga anak ni Sadok nga lalaki, asa man sila? Nagbarog. Atubangan sa Dios sa balaang dapit. Sa dapit labing balaan. Din walay tao makakita. Kita ganahan, kita naay mo tanaw. Kung way mo tanaw, atong i-post nga ni ami dire. Malipayo ning dapita. Oh, hilabihan tanawang may igsoon, naghiwag lamas, malipayon kayo.
Ang maigsoon nagmap, malipayon kayo. Kini ba ang pagpangalagad sa Dios? Dili. Nangalagad lang tas balay maigsoon. Apan ang nangalagad sa Dios mismo, naa sa dapit labing balaan. Naa sa tago nga dapit, naa sa ngit-ngit nga dapit. Makahimo tinitag pagpangalagad diha ilabi na sa kusina og gikan buntag hangtod hapon. Apan makahimo bata maigsoon sa pag-ampo bisan usa na lang ka oras nga magluhod at tubangan sa Ginoo aron mga luwas ning atong sakop sa panimalay. Niluhod bata ni maigsoon nga wala na motigom. Giludhan ba nato ang atong mga anak? Giludhan ba ninyo yung bana inyong asawa? Nagpabilin ba ta sa dapit labing balaan aron labitang magpagamot? Si Zacarias o si Elizabeth sa Lucas 1. Si Zacarias nangalagad siya diha sa dapit labing balaan sa balaang dapit sa pagsunog sa insinso. Sa taas na hangtod nga natigulang siya. Wala sila'y anak si Elizabeth. Apan sa panahon nga nipakita ang manulunda niya, gisultihan siya nga gitubag na sa Dios ang inyong pagpangamuyo. Taas kayong panahon. Karon na lang natiguang na. Karon ba gitubag sa Ginoo? Tingali mga magtiayon din nga walay anak nga nangatigulang na. Nihunong mo sa pag-ampo maigsoon? Si Zacarias wa gyud mohunong. Wa siya mohunong sa pagpangalagad. Maigsoon dili gyud ta mohunong sa pag-ampo. Sa diyang gitubag sa Dios ang iyang pag-ampo, nilugwa si Juan Bautista. Apan wa pag siya motuo na. Wa siya motuo. Wanang naamang si Zacarias hangtod nga naanak si Juan Bautista. Kaya paano, kisa magbuhay mo ito ng 80 na mo edad, hapit na sa gatos, ay ha, baka mo buntis. Netong panahon na Maigsoon, kung walay anak, tinamay ba yan na? Kaulahon ba yan na? Sa magtiayon, walay anak. Kaulahon ba yan na mahimot ang Kristohanon sa 20 katuig, nga wag ito'y nadala sa Ginoo? Nga wala tayo bunga nga madala sa Ginoo. Ano yung Brad Franklin? Putlon ang kahoy nga higira. Okay, basin sa sunod tuig. Oh. Pero atong agi nato nga couples meeting nga ang topic nato pagsangyaw gihapon sa ebanghelyo, naananta mo nadala ron. Kung wala gihapon madala, next year gospel gihapon. Mga son na samtang namalandong ko karon panahon na ba, hapit na mo balik ang Ginoo. Niya dili na pud ta batan-on. Kaganina pag human natong pangaon sa kadaghan sa maigsuon ba, nay nikalit og gakos nako. Nanggakos ba? Ang akong mga apo. May kay natay apo. Gabi ni Brother Richard ko yung tagpanihapon ni Brother Franklin ko, ayaw sa kay wa pa ko kakita sa akong apo. O ang to nakakita ko sa akong apo. Nalipay na ko. Unya ganina ako na po ilang giduaw. Kanindot kay nanay apo. Kadtong mga wa pa na minyo nga naa diri hala pag minyo na mo. Oh. Mas maayo nang sayo magminyo kay sayo makakitag apo. Diba? Sister Esther, no? Indot kayo, no? Mas mingaw pang apo kaysa anak. Naliman mo ano makakita mo sa inyong third generation? Oh, maayo kayo. Unya, madala diha nimo sa Ginoo. Naay Timoteo kay giatiman sa iyang apuhan. Atimanon nato ang atong mga apo aron mahimo ni siyang bunga diha sa iglesyanong kinabuhi. Mo ni atong tahas maigsoon. Pabilin mo nako og ako diha ninyo.
Kay katong magpabilin sa punuan, sa paras, sigurado gyud nga makapamunga maigsoon. Kay kung mabulag nako ingon ang Ginoo, wala mo'y arang mahimo. Unsaon na to pagpamunga kung nabulag tas punuan? Wala na. Patay na. Maningon sa nga putlo niya katong sanga nga dili mamunga. Apan kadtong mamunga, sigihan niyag pulong. Pulongan niya aron labi pagyod nga mamunga. Manang ayaw mo kabalaka maigsoon nga kanunay tang pulongan sa Ginoo. O bisan na mga igsoon nga nasakit, maglisod naman na og sangyaw. Ayaw ninyo ipasangil nga di na mo kasangyaw kay nasakit mo. Bisan na nga atong Ginoo, nagbitay na dito sa cross, hapit na sa namatay. Nakasangyaw pa niya itong usa ka kriminal. Akaron dayon, mag-uban ka nako sa paraiso sa Dios. Praise the Lord! Nga ang atong sakit, dili na mo'y hinungdan, nga dili ta makapagamot pailalom. Magampo tas Ginoo, mga muyo tas Ginoo nga hatagan ta niyag daghang lunhaw nga gamot. Nga kining lunhaw nga gamot nato, mo ni mo suyop sa tanang kadato diha sa pahiuli sa Ginoo. Buot mo nga makapadayon ang pahiuli sa Ginoo, na kinahanglan ta nga musangyaw sa ebanghelyo. Kaniadto nakasuway na magyud kog door knocking kay naka-appeal man sad mi sa M80. O every Thursday afternoon maglakaw mi, mag door knocking mi. Nakaingon ko ba nga dili sayon ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Pero kung dili ka mo sangyaw sa ebanghelyo, utangan ta sa mga tao. Wa man mo'y utang karon sa Ginoo, utangan mo. Naidaghan? Nagulidaghan utang. Okay, last nga verse. Roma 1:14. Utangan ko sa mga Gresyanon, ingon man sa mga loob. Why problema, Gresyanon? Ning loob. Ako kitag loob. Ambot, unsay dagway ning loob, maotel na magbahag. O gakita mong taong nagbahag, kung di mo kasangyaw, utangan mo. Pero ang ikatuloy sa mga maalamon, base nagunahuna mo nga, labaw na ko ni o granggo, dili ko kasangyaw ani. Kasaamay soon, nay ahinti og sakyanan ni adto sa kuha. Nasa bangko nagtrabaho. Nabas si Sterwina may nagdala ato. Nakaingon ko ngano po si Sterwina nga dalhon man ning samok-samok ra man siya tawana nga pautangon mo kog sakyanan ani. Ikaw katulo siya mo balik. Nabisi man kay ko di kay ko ka tagad niya. Ikatulo niyang balik ko na siya mananghid diretso siya ngadto. Unya sa akong Selby office nako ba na may dako kayong God's eternal plan. So sa sige kog timbang sa bat, siya pud sige basa. Pag human ako timbang, so nakasangyaw na ko sa ebanghelyo. Nito sa Ginoo, nabautismuhan siya. Pagka magbautismo siya, wa man di ko nimo kasulti sa kalabot sa sakyanan, no? Isa na una magkahalin si Kristo, na kung sakyanan wa man ni mahalin. Nauna. Panamigson, panahon o dili panahon. Kaya kung dili ta kasangyaw, utangan ta nila. Ikaduha, ay kaupat sa ingon man sa mga buang-buang. Naliman mo ang mga buang-buang, o di mo kasangyaw, mautangan mo. Kita mo buang-buang, mulikay magid mo no. O di mo kasangyaw ani. Murag tanaw bitaw nako di pud ni literal nga buang-buang kay na kini mga tawo nga mosupak gani sa pulong sa Ginoo, kini sila mga buang-buang. Basta mosupak gani sa pulong sa Ginoo, ay kana sila. Pero bisag mosupak sila, kinahanglan gyapon silang sangyawan sa ebanghelyo. Ngano man? Kay ang tinguha sa Dios tanang tawo maluwas og hingpit nga makaila sa kamatuoran. So why pilion tanang tao?
gikan sa gagmay hangtod sa dagko. Bisag unsang klasihas mga tao, di ta mahadlok. Nabi isang yawawan dito na mga principal sad ba. Unya murag mahadlok man sila moduol pero salamat sa Ginoo. Naluwas. Pagkaibaw niya sa pahiuli sa Ginoo o sa atong pagtulunan, ningon siya nga murag kinder pa man ko ring dapita. Sa naabot na nako ang taas nga edukasyon, pag-abot sa pahiuli sa Ginoo, nahimo na siyang kinder. May igsoon, bisag unsa ka maalamon, ningos Pablo, kay wala ko ikaulaw ang ebanghelyo kay kini ang gahom sa Dios aron sa pagluwas sa tanang motuo ngadto sa mga Hudyo ug unya sa mga Kristiyanon. Dili ta maulaw sa pagsangyaw sa ebanghelyo kay kini ang gahom sa Dios. Sangyaw lang. Bahalag dili sila motuo. Pug silang. Ingos Pablo, namugas ko si Apollo, namisbis si Apollo, apan ang Dios mo'y nagpatubo. Bahalag din sila motuo. Basta makadungog sila sa pulong. Katong pulong ilang nadungog, mahimo tong binhi sa kinabuhi. Nga motubo ra gyud to siya maigso. Last sa akong pagkaluwas. Kaya ako gahi man gyud ko kay gikan mi og nagtubo gyud mi og Jehovah's Witness. Ang saksi ni Jehovah di na nimo maasi-asi og sangyawan. Kay kada adlaw, hapit kada adlaw, may pangsaksi ni Jehovah kay magsipag suroy kaduha sa semana, sige pamaligyag basahon. Sa diha nga gidako sa akong igsoon sa meeting hall, isang yawan kong Brother Ronilo, wag ko mo dali og tuo ato. Ang tod gusto na gigong muuli. Naningon siya nga ay sa muguli brad, maniudto sa tadaan. Aw tod man hawag kaon. Kay ba mo kung sa'y gipasudaan niya nako, baka nga perting gahia. Wa tarong lata. Oh. Pagkahuman og pakaon niya, gisangyawan na pugog balik. Wala ko nagpabautismo tungod kay nainganyo ko sa iyang pagpamulong. Nagpabautismo ko kay nabusog ko sa akong paniudto. Muna may igsoon, daghag paagis pagsangyaw. Yes, Brother Franklin nga nangaon sa kayano sa kasing-kasing. Kinala mo gasto ta mo pakaon tas may igsoon. Ang Ginoo bitaw gipakaon man to niya ang mga tao. Linibo ka mga tao iyang pakanon. Unang human sa pagbubo sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes, iba daghang kay nangaluwas, nay 5,000, nay 3,000, labing siguro kadtong mga naluwas, kadtong nakakaon sa tinapay o isda nga gipakaon sa Ginoo. Muna nga pakan-alang kay bisan ng pagkaon makapatandog na sa kasing-kasing. Kaya ang atong tiyan o atong kasing-kasing silingan na gini maigsoon. Kung mabusog ning atong tiyan, motuo dayon ang atong kasing-kasing. So simple na gid kaayo maigsoon. Bisag di mo kay bawo mo sangyaw. Oh. Pakanap kamoy palit og snacks. Kay ang pahiuli sa Ginoo karon makapadayon gini una sa mga pag-ampo. Go by going, go by praying, and go by giving. So kung dili ta kaadto makasangyaw, makahatag batag pamilitis maigsoon o makapamalit batag pagkaon, nakaambit ta sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Di ba maayo kayo maigsoon? O dili mo kabaw mo sangyaw, aw kanang inyong igibing, ihatag lang ako. Oh. Aron makaambit yung musbuhat sa Ginoo. Ipagi lang ako niyo joke maigsoon. Pero sultian da mo. Sa Lucas 16:9, pakighigala mo pinagi sa dili matarong nga mamon. Kay sa dili na ni magpulos, dalon mo sa walay katapusang tabernakulo. Ang atong kwarta karon, moabot ang panahon nga dili na ni magpulos. Bisan pag unsa kadaghan, wala na kay mapalit. Dili na magamit ang atong kwarta.
busa ato ning gamiton sa pagluwas sa mga tao. Luwaso na to ang mga tao, pinagi sa dili matarong nga mamon. Ang kwarta mo gigamit ni Satanas para pagdaot sa mga tao. Ang kwarta pod atong gamiton sa pagpamalit og kalag sa mga tao, pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Di lang pagkaon kung pasabot na igsoon bisan mamalit mo og mystery of human life. Daghang mga igsoon, mga blending brother pa nangaluwas sila pinaagi sa paggamit sa ilang kwarta pagpanghatag og mga basahon, mga gospel tracts. Oh Lord Jesus. Maluwanan unta ta sugod karong gabi magsugod tag lista. Kay kung naatay mga parente nga nasayod nga Kristohano na ta o mga higala ba nato, unya mamatay to sila. Sila raday mamatay, nga mamatay man puta. O magkita ta didto. Oh, mahayon ka kay nasa didto sa linaw kalayo, ikaw na sige harian sa Dios. Nga naman jak ka, wa man ka kasulti nako nga Kristohano naman dai unta ka. Inyong mga parente, paninglan mo sa dugo nila megso. Muna sa dili pa na moabot ang panahon, no, aron di pud ta mautangan, kinahanglan ta mo sangyaw sa ebanghelyo. Panahon og dili panahon. Kung dili mo kahibaw mo sangyaw sa ebanghelyo, na may maigsuon nga kamao mo sangyaw sa ebanghelyo. Kuyog ta nila aron mabansay ta. Aron makat-on ta. Og dili adto mo sa ulanggo kay magkadto. Kay hapit kada adlaw may magsangyaw dito. Kung way masangyawan nga dili magtotoo, kanang maigsoon sa ulanggo, mo nay kada adlaw na ko nagsangyaw dito. Siyaro, batupi. Dinhela ko kutob maigsoon kay aron na po mo'y panahon nga makasir mo. Salamat sa Ginoo.